The Boss Husband. Credit to the author. 473 hanggang 80. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Sa loob ng isang presidential suite sa itaas na palapag ng Jade Clouds Hotel, ang maiinit na ilaw ay nagpapaliwanag sa gawang Stonegate na goatskin rug sa lupa na ang masalimuot na mga pattern ng bulaklak ay kahawig ng mga sariwang bulaklak. Ang mahinang halimuyak ng isang babae ay umalingaw sa hangin na may halong halimuyak ng green tea na sapat na upang muling pasiglahin ang pag-iisip ng isang tao. Si Christine ay nakasuot ng silver na pantulog na nakalugay ang kanyang blonde na buhok. Mukha siyang obra maestra ng isang dalubhasang iskultor na ang bawat kurba ng kanyang katawan ay ganap na pinatingkad upang ipakita ang kanyang pagkatao. Nakaupo siya sa isang malambot na leather chair na may masalimuot na clay teacup na natatakpan ng mga larawan ng berdeng ulap sa kanyang kamay habang tinatamasan niya ang kapayapaan at katahimikan na dulot ng gabi. To top it all off, umiinom siya ng isang tasa ng tsaa na nauna nang naihatid ng isang tao. Hindi tahimik ang kwarto dahil mag-isa lang si Christine sa kwarto. Sa halip ay may isa pang babae na nakaupo sa tabi ni Christine na hindi gumawa ng kahit katiting na tunog, katulad ng isang tahimik, banayad ngunit matatag na liryo. Umupo si Marian sa isang guest chair na gawa sa tela na may hawak na tasa ng tsaa. Gayunpaman, hindi pa siya umiinom ngunit isang higop mula sa kanyang tasa, at sa halip ay umupo doon sa mabigat na pagmumuni-muni. Matapos magkatabi ang dalawa sa mahabang sandali ng katahimikan, tila hindi na makayanan ni Christine. Nagtanong siya, paano kita tatawagan? Boss Lysander. Ate. O simpleng Marian. Natigilan sa kanyang bibig na kalahating nakanganga, nagtanong si Marian, kaya talagang malapit ka sa kanya, hindi ba? I guess you can say that. In fact, we've known each other for the past 5 years. However, he was only around 20 back then at hindi na nabubuhay ng matagal. So, I guess you can say na we've known each other for a long time, mumbled Christine to herself. Tila medyo nalito si Marian sa kanyang narinig. What's with was only around 20 and had not lived for long. Sa tingin ba niya ay isang matandang lola siya? 20s lang dapat si Christine, di ba? Gayunpaman, hindi masyadong nag-isip si Marian. I've never seen someone who presented himself as someone close to him before. Ikaw ang unang tumawag sa kanya ng kaibigan. Nang marinig iyon ni Christine, hindi niya maiwasang magulat. Hindi ka ba niya dinala para makita ang Moldite niyang grupo? Magtatapakan ang mga iyon para salubungin ka. Ikaw naman ang napili niyang asawa. Yung grupo. Sinuri ni Marian, anong uri ng mga tao sila? Humajejek si Christine at sinabing, alam ko. Dumating ka ngayon para maunawaan kung anong klaseng lalaki talaga ang asawa mo. Baka gusto mong malaman ang nakaraan niya. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Marian. Talagang may ganoong intensyon siya. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Masyadong awkward para sa kanya na tanungin ang lalaki mismo. Ngayong may isang taong lubos na nakakakilala sa kanya ay nakarating na kay Stonegate, hindi napigilan ni Marian ang kanyang pag-uusisa at hinanap si Christine para tanungin siya tungkol dito, sa kabila ng pagiging kakaiba ni Christine. Tumawa ng husto si Christine bago niya sinabing, "You're blushing. You're actually shy. God. That boring fellow actually found himself such an interesting wife. It's no wonder he chose you to be his partner. You're far more interesting than 17. Nang nagsisimula ng madismaya si Marian, tila nahuli niya ang kakaibang pangalan na iyon. Tumangala siya at nagdududang nagtanong, 17. Sino si 17? This time around, hindi na tumawa si Christine. Sa halip gulat na tanong niya, hindi mo alam kung sino si 17. Dapat ba? Sino yun? Importante ba yung taong yun? Hindi maiwasang magtanong ni Marian. Itinaas ni Christine ang kanyang mga kilay bago ang kanyang perpektong mukha ay nagsuot ng mapaglarong ekspresyon. Sok. Sa totoo lang hindi niya sinabi sa'yo ang tungkol sa 17. The moment I met you,
I thought the reason he chose you was that you kind of remind me of her in a way, all the way from your looks, vibe, and especially your gaze. Para kang ibang 17. Kahit na mas maganda ka sa kanya, I doubt that's the reason you caught that you caught. Hindi ko talaga akalain na hindi niya babanggitin ang 17 sa'yo noon. Since that's the case, I will not talk about her too much, or he'll chew me out for being a chismis. Natahimik sandali si Marian bago siya tumingin sa mga mata ni Christine. Tell me, please. Gusto ko talagang malaman kung sino si 17. Wala kang dahilan para itago ito dahil nailabas mo na ito. I doubt you're someone who can keep things in. It must be making you feel quite bad, having to hold back on talking about all that, right? Medyo nagulat si Christine bago siya nagpakita ng inis na ngiti. Ang pinto ay isinara sa isang maririnig na pag-click. Isang payat na kamay ang dumampi para sa isang switch malapit sa dingding. Sa isang kisap mata, binuksan ang mga ilaw sa villa. Sa ilalim ng mainit na liwanag, inalis ni Talia ang kanyang nakakaakit na itim na high heels at hinimas ang kanyang masakit na mga binti ng nakahinga ng maluwag. Ang binti na nakabalot sa ilalim ng black lace na medyas ay makinis na walang kapantay. Si Talia ay may isang kamay na tumutulak sa dingding habang ang kanyang katawan ay naka-arco pababa sa medyo hindi magandang posture. Pero dahil nasa bahay siya, hindi niya ito pinansin. Sa tuwing uuwi siya mula sa trabaho, naramdaman niya ang isang maliit na pahiwatig sa kanya na nagsasabi sa kanya na dapat niyang kinasusuklaman ang trabaho. Napagpasyahan pa nga niya ang sarili na umuwi ng maaga at kumain sa bahay ng maraming beses ngunit gaya ng dati, nauwi lang sa mga walang laman na salita sa hangin. Sa panahon ngayon, napagtanto niya ang pamumuhay kasama ni Roslyn na maaaring mayroon siyang masokisang ugali. Langit at lupa ang biglang ritmo ng buhay ni Roslyn kung ihahambing sa kanya. At muli, nakaligtas si Roslyn sa gitna ng pag-ulan ng mga bala at kagubatan ng mga baril. Habang ang trabaho ni Talia ay nakakapagod, ang kanyang buhay ay hindi man lang nanganganib. Natapos na ni Talia na kuskusin ang kanyang mga paa at inalis ang clip ng kanyang buhok, hinayaan ang kanyang mahaba at itim na uwak na buhok sa proseso. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang handbag sa isang kalapit na istenteng gawa sa kahoy at tumingin sa orasan na nakasabit sa kanyang dingding. 10:30 na. Hindi alam kung tulog na si Roslyn, napabuntong hininga si Talia. Kahit technically may kasama na siya ngayon, wala itong pinagkaiba sa mamuhay na mag-isa. Pumunta siya sa kusina sa unang palapag at binuksan ang refrigerator at kumuha ng frozen food na nakaimpake ng maayos sa isang lalagyan. Balak sana niyang gumawa ng ilang simmered dumplings at iba pa, ngunit wala na siyang lakas para magluto ng buong hapunan. Nang bubuksan na sana niya ang bag ng frozen dumplings, narinig ni Talia ang isang pamilyar na boses mula sa likuran. Magkakaroon ka ba ng frozen na pagkain sa halip na isang maayos na pagkain? Sabi ng boses sa kakaibang paratang, ngunit nag-aalalang tono. Mabangis na tumalikod si Talia at nakitang ang masamang tao na ilang araw na niyang hindi nakikita ay nasa loob ng ilang dipa ang layo mula sa kanya. Suot ni Justin ang kanyang cotton pajama na parang nasa ginhawa ng kanyang sariling tahanan, tamad na nakasandal sa frame ng pinto, nakangiti kay Talia. Why? Ikaw? Bakit ka nandito? Hindi niya maiwasang magtanong. Kung hindi dahil pamilyar siya sa boses nito, akala niya ay may pumasok na magnanakaw. Lumapit si Justin at iniunat ang kanyang dalawang kamay para kurutin ang mga pisngi ni Talia. Munting Talia, hindi mo ba naisip na ngayon na ang tamang oras para tumalon sa mga bisig ng iyong lalaki at sabihing, na-miss kita? O tinakot mo ako? Inilibot ni Talia ang kanyang mga mata at tinapik ang dibdib ni Justin na may halong galit at tawa. I may dabble in romance but I am far from a disgusting romantic. Ginulat mo lang ako, yun lang. You can come and go all you want, I couldn't care less. Sa katunayan, dahil sa kakayahan ni Justin, alam ni Talia na maraming paraan para makapasok siya sa kanyang tirahan. Well, they say that marriage marks the death of passionate love. Yet, bakit wala na akong nararamdaman sa'yo kahit hindi naman tayo kasal? Sabi ni Justin na may pagkadismaya. Sumigaw si Talia, nawawala ka ng ganoon pagkaraan ng 1 o 2 araw at nananatiling hindi nakikita sa loob ng 1 linggo o higit pa.
Inaasahan mo bang paglingkuran kita sa tuwing makakasalubong kita na parang isa kang emperador? Nang marinig kung gaano kalat ang kanyang tunog, si Justin ay nagmamadaling umatras at sinubukang aliwin siya ng nakangiti. Well, naging abala ako, alam mo. Ang mga bagay sa yelo ay talagang nagbibigay sa akin ng matinding sakit ng ulo. Hindi ako kasing kakayahan mo, Little Thalia, at mas mabilis akong mapagod kaysa sa karamihan pagdating sa mga bagay na ito. Napayuko si Thalia at ngumisi. Yun ba? Gusto kong marinig na purihin mo pa ako. Seryosong sinabi ni Justin, well, hindi ako magpapatalo. Paano ito? Gagawin kong Grand Supper ang pinakamamahal kong Little Thalia. Hapunan. Tumingin si Thalia sa paligid at sinabing, wala nang iba kundi ang ilang nakakainip na frozen na pagkain dito. Magluluto ka ba? Kung oo, mamamatay ako sa gutom bago ka pa matapos. Kinawag ni Justin ang kanyang daliri at sinabing, hindi ako ganoon katanga. Maghintay ka lang dito, babe. Babalik ako. Pagkatapos noon, nawala si Justin sa bulwagan at iniwan si Thalia mag-isa na nakatitig mula sa kusina na dilat ang mata. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ng malay si Thalia. What's that about supper? Nawala lang siya. Nang makitang nabuksan na ang pinto sa bulwagan, walang pagpipilian si Thalia kundi lunukan ang kanyang pagkabigo at isara ito. Ngunit pagdating niya sa pasukan, muling nagpakita sa kanya si Justin. Ngunit sa pagkakataong ito, hawak niya ang 2 plato sa kanyang mga kamay. Hehe, paano ito? Ito ang maanghang na manok ni Yuna at iron plate grilled beef. Alam mo namang si Yuna ay laging nagluluto ng higit sa ating makakain. Ni hindi nga kami nakakapag-ikot para kainin ang mga pagkaing ito. Dinala ko ito para sa iyo, kaya initin mo ito gamit ang iyong microwave at handa na itong kainin, tuwang-tuwang sabi ni Justin. Sa pagtingin sa mga mabangong pinggan sa harapan niya, maririnig na napalunok si Thalia. Nag-aalinlangan siyang nagtanong, umuwi ka ba para dalhin ang mga pagkaing ito dito? Mga 10 segundo pa lang ang lumipas, pero nagawang ikot ng lalaking iyon mula sa bahay at nagdala ng 2 pinggan. Bukod sa mga metrong layo ng lalakbayin niya, kailangan din niyang lampasan ang mga pader papasok sa kanyang bahay. Tumango si Justin. Pumasok siya sa bahay at nilapag ang mga pinggan sa mesa. Painitin mo muna. Kukuha ako ng kanin para samahan ng dashes. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, muli siyang tumakbo pabalik. Sinundan ng tingin ni Thalia si Justin sa labas at tumingin sa mga pinggan sa kanyang mesa. Para siyang nananaginip. Isang masalimuot na pakiramdam ng init na mahirap niyang ilarawan ang bumangon sa kanyang puso nang maisip niya ang tungkol sa pagkaing lumitaw ng wala saan. Marahil, ang hindi pangkaraniwang lalaking iyon lamang ang kayang gumawa ng mga romantikong bagay tulad ng mga ito. Hindi nagtagal, bumalik si Justin na may dalang isang malaking mangkok ng kanin at isang plato ng mga gulay. Gusto sana niyang bumalik para kumuha ng higit pa, ngunit pinigilan siya ni Thalia. Medyo kakaiba para sa kanya na maglakbay ng napakalayo para lamang makakuha ng pagkain kapag naisip niya ito. Pagkatapos magpainit ng pagkain, sinimulang kainin ni Thalia ang kanyang hindi masyadong hapunan. Si Justin sa kabilang banda ay pinapanood siyang kumakain ng may matinding titig na para bang nakakakuha siya ng kasiyahan mula sa panunood sa kanya na kumakain. Bukod sa pagtunog ng lumang istilong orasan sa bulwagan, wala nang ibang ingay. Bagamat gutom na gutom si Thalia, hindi siya umimik habang kumakain. Sa halip, nakaramdam siya ng kaunting inis at nagayuma sa parehong oras, nang makitang pinapanood siya ni Justin na kumakain ng ganoon. Makalipas ang mga 20 minuto, sinubukan ni Thalia na tapusin ang kanyang pangalawang mangkok ng kanin sa ilalim ng walang humpay na pang-aasar ni Justin at dumighay pa siya, na labi sa kanyang pulang mukha na kahihiyan. Pagkatapos ay ibinalik ni Justin ang mga pinggan upang tapusin ang kanilang pagkain. Hindi niya talaga inaalala kung magugulat si Yuna sa nawawalang pagkain pagkagising niya kinabukasan. Naisip ni Thalia na hindi na siya babalik pagkatapos ibalik ang mga pinggan. Nang isasara na niya ang pinto, muling nagpakita si Justin sa kanyang harapan. Hey, ikaw. Bakit ka bumalik? Nakapout na tanong ni Thalia. Ngumiti si Justin nang mapanukso at nagtanong, baby, busog ka na ba? Paanong hindi ako? Napuno ako dahil sayo. Ngayong busog ka na, sigurado akong energetic ka na naman ha.
Ang ngiti ni Justin ay naging mas maliwanag sa sandaling iyon. Bakit hindi tayo gumawa ng ilang mga ehersisyo upang makatulong sa panunaw? Ito ang magiging pinakamahusay na $1 na nagastos mo. Basahin ang susunod na kabanata ngayon. 474. Sa wakas ay natanto ni Talia ang kanyang tunay na intensyon na lumapit. Kung iisipin, baka iyon lang ang dahilan kung bakit siya dumating. Ako. Gusto ko nang matulog. Ang iniisip lang niyang gawin iyon ay parang nababaliw na siya. Pakiramdam niya ay nanlambot ang kanyang mga binti sa sinabi niya at nagmamadaling sinubukang isara ang pinto. Gayunpaman, hindi hinahayaan ni Justin ang takot na kuneho na iyon. Malakas niyang itinulak at dinala ang malambot at matatag na anyo ni Talia sa kanyang yakap. Tumalikod siya at tinulak siya sa pader. Ikaw. Ma'am. Nang may sasabihin pa sana siya, natakpan ang kanyang bibig ng mapusok na halik ni Justin. Matapos maabyute ng napakalakas at mabilis, naramdaman ni Talia na parang natulala ang kanyang kaluluwa sa lalaking nauna sa kanya. Nakaramdam siya ng kaunting pagkasilaw at ang kanyang mga takot ay naging hilaw na pagnanasa. Ang kanyang paghinga ay unti-unting lumakas. Ang dalawang kamay ni Justin ay nakahanap sa ilalim ng kanyang damit at hinubad ang kanyang masikip na blusa. Ang anyo ni Talia ay palaging kaakit-akit sa simula. Kahit na itinulak siya ng diretso sa dingding, ipinakita pa rin ang kanyang mayaman at curvy figure sa buong kaluwalhatian nito. Hinaplos ng mga kamay ni Justin ang kanyang mga sensitibong bahagi sa kabuuan habang ang mga helanghing ni Talia ay lalong tumitindi. Kahit na sinubukan pa rin niyang lumaban sa simula dahil sa likas na ugali, ang kanyang pagtutol ay naging bahagi ng kanilang mapanlinlang na foreplay. Nang pumasok ang mga kamay ni Justin sa kanyang black lace na underwear, yumuko ang katawan ni Talia sa likod. Mahigpit siyang nagngangalit ng mahawakan ang kanyang sensitibong mga hita at ipinikit ang kanyang magagandang mata, kung saan ang mga mata ni Justin ay naging dahilan ng paglaki ng mga mata ni Justin. Talia. Ang ganda mo. Ma'am. Walang mga salita na kailangang sabihin. Si Talia ay nasa cloud 9 na. Siya ay wala pang karanasan sa simula at hindi na siya madalas makita ni Justin dahil abala sa kanyang mga karaniwang gawain. Ang kanyang matagal nang natutulog na katawan ay sinindihan na ni Justin at wala nang babalikan. Hindi hinubad ni Justin ang miniskirt na pinasuot ni Talia. Sa halip, hinailan niya ang kanyang pantyhose pababa hanggang sa kanyang tuhod na inilantad ang kanyang mga matamis na binti. Binaligtad ni Justin si Talia at hinaila siya pabalik sa dibdib nito habang nakahiga ito sa dingding. Itinulak ang miniskirt pataas, hinaplos ni Justin ang kanyang masikip na ilalim na mukhang pata sa ilalim ng liwanag. Inabot niya ang isang kamay sa bukol ng lambot sa dibdib nito at ginamit ang isa pang kamay para kuskusin ang misteryosong bahagi nito. Ah! Huwag na! Gayunpaman, lalo lang siyang naging pump kaysa dati. Hindi man ito ang unang pagkakataon nilang magkasama, nakaramdam pa rin siya ng hindi maipaliwanag na kasiyahan ng gawin niya ito sa napakagandang kagandahang ito. Marahil dahil kadalasan ay hindi niya madalas na nakakasama ang kanyang mga manliligaw, siya ay palaging masigasig sa mga oras na kaya niya. Si Justin mismo ay nakasuot ng isang set ng simpleng cotton pajama, kaya hindi na niya kailangang magtanggal ng sinturon. Mabilis siyang naghubad at matapos makita na si Talia ay natunaw na sa puddle ng tubig, hindi na tinukso ni Justin ang walang magawang babae. Sa mabilis na paghinga na sinundan ng helanghing ng lunas, sa wakas ay naging isa na ang dalawa. Pakiramdam ni Talia ay para siyang nag-iisang bangka sa dagat at si Justin ay isang rumaragasang bagyo na nagpapasayaw sa kanyang himig. Ang kanyang figure ay walang tigil na umikot sa bagyo at lumubog ng malalim sa karagatan. Noong una, itinulak ni Justin sa pader ang walang magawang babae. Ngunit nang mas tumindi, inilipat nilang dalawa ang larangan ng digmaan sa hapagkainan, sofa, at maging sa hagdanan. Pagkatapos ng sunod-sunod na pag-atake, hindi na masabi ni Talia kung ilang beses na siyang nag-climax. Ang alam lang niya ay walang limitasyong enerhiya ang kanyang lalaki at parang gusto niyang habarin ang kanyang katawan. Kahit anong pilit niyang makipagsabayan ay parang hindi man lang siya bumabagal. Maya-maya pa, ang lalaking dumaikit sa kanyang katawan ay nagsimulang magpabagal sa kanyang mga galaw. Tumingin siya sa kanya gamit ang kanyang hininga sa kakaibang pagitan.
Bahagyang lumuwa ang kanyang mga mata sa pagsisikap na namumula pa rin ang kanyang mukha dahil sa kanyang kasukdulan. You darned man. Napagpasyahan mo na sa wakas na huminto. Nasa bingit na ako ng pagbagsak. Walang lakas na reklamo ni Thalia. Ngumisi si Justin at umiling. Thalia, maniwala ka, hindi pa ito kalahati ng kaya ko. Pero, mukhang may nakabalik na. Nanigas si Thalia at may naisip bigla. Lumingon siya para tingnan ang pasukan. Bago pa man makahalata ay may pumasok na babaeng nakasuot ng purple suit. Si Roslyn pala, na bumalik galing sa meeting niya na alam kung nakatayo sa entrance at nakatingin sa dalawa na may kalahating ngiti. No. Sa wakas ay napansin ni Thalia kung gaano ito ka-awkward at tumili. Niyakap niya ng mahigpit si Justin at ibinaon ang ulo sa dibdib nito, hindi nang ahas na gumalaw kahit kaunti. Akala niya ay natutulog si Roslyn sa itaas. Bagamat nag-aalala siya na magulat siya sa una at maging dahilan upang malaman ni Roslyn ang kanilang ginagawa sa ibaba, hindi na siya gaanong nag-isip nang maramdaman niya ang pagmamadali. Gayunpaman, si Roslyn ay wala pa sa bahay gaya ng una niyang iniisip. Kababalik niya lang. Pilit na pinipigilan ni Roslyn ang pagtawa. Palihim siyang tumingin kay Justin habang lumalagpas sa kanilang dalawa at maririnig na umuubo. I swear wala akong nakita. You may continue. Pagkatapos noon, inilagay ni Roslyn ang kanyang kamay sa kanyang bibig at dahan-daang umakyat, sa isang hindi kapani-pani walang halatang pagsisikap na huwag tumawa. Iiyak na si Thalia. Sa sandaling iyon, ang kanyang dalawang jade white na hita ay hawak ng mga kamay ni Justin habang nakayakap ito sa kanyang katawan na parang koala bear. Madumi ang buong katawan niya at nang lingunin niya, kitang-kita ang bakas ng ebidensyang naiwan nila. Para makita siya ni Roslyn sa ganoong kalagayan, tiyak na magiging katatawanan siya sa hinaharap. Kahit na pareho silang natulog sa iisang kama ni Justin dati, ang kasalukuyang sitwasyon ay mas nakakahiya at hindi pangkaraniwan kaysa dati. Kasalanan mo ang lahat. Hindi ka pwede dito. Inilabas ni Thalia ang kanyang mga pangil at kinagat si Justin, nag-iwan ng dalawang hanay ng mga nakatutuwang marka ng ngipin. She pouted and said, I'll become her laughingstock from now on. Are you satisfied? Thalia, how could you bite me? Are you a little puppy or something? Natawa si Justin at nakitang medyo kawili-wili ito dahil karaniwang hindi ganoon kakulit ang ugali ni Thalia. Nagpout lang si Thalia at hindi na nagsalita pa. Iniling-iling ni Justin ang kanyang ulo. Ano bang kinakatakutan mo? Kakaladkarin ko lang si Roslyn pababa ng hagdan at maghuhubad muna siya at gawin din siya ng ilang beses sa hagdan. Kahit sa labas ng playing field, no. Kumislap ang mga mata ni Thalia bago niya tinitigan si Justin at sinabing, talagang nagiging tyrant ka habang lumilipas ang bawat araw para makapag-isip ka pa rin ng mga bagay na ganyan. Dahil mayroon ka pang lakas na makipag-usap pabalik, sa palagay ko ay hindi ka pa nasisiyahan, nakangiting sabi ni Justin bago siya nagsimulang kumilos pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap. Namutla ang mukha ni Thalia at muli siyang itinulak pababa pagkatapos ng walang kwentang pagtatangka niyang lumaban. Makalipas ang 12 minuto, tuluyang tumigil si Justin, nasiyahan na naalis na niya ang kanyang stock pagkaraan ng ilang sandali. Pinandilatan pa rin ni Thalia si Justin at sinabing, kaladkarin mo si Roslyn pababa, tama. Matapos siyang halikan sa pisngi, galit na galit niyang sinabi, hindi ko akalain na si Thalia ay magiging maalalahanin si Roslyn. I bet that you will hold it against me for life kung hindi ko ipinakita sa iyo ang kanyang kahihiyan na side ngayon din. Hindi ako kasing sama mo, matigas na sabi ni Thalia, ginagawa ko lang ito dahil sa pakikipagkaibigan. Dahil babae mo rin siya, nararapat sa kanya ang pantay na pagtrato. Skisk. Kaya ganito ang pagpaparangal ng mga kababaihan sa pakikipagkapwa, sabi ni Justin, na nagkukunwaring seryoso. Nagkunwari si Thalia na walang narinig at tinulak si Justin habang nanunukso niyang sinabi, bilis. Huwag hayaang makatakas si Roslyn. Kinurot siya ni Justin sa ilong at tinawag siyang matigas ang ulo bago siya pumunta sa ikalawang palapag na may malakas na tawa. Matagal nang narinig ni Roslyn ang kanilang pag-uusap mula sa itaas at alam niyang hindi niya kayang pigilan. Gayunpaman, ayaw maipit siya sa hagdan tulad ni Thalia, kaya mabilis siyang pumwesto sa pagitan ng mga kumot at nagpanggap na nagpapahinga.
Malinaw na alam ni Justin ang kanyang pinaplano. Ngunit napukaw na ang kanyang gana. Ngayong pagod na si Talia, hindi na niya kayang gawin pa siya. Gayunpaman, si Roslyn ay nagkaroon ng mas mahusay na pagtitiis, kaya walang paraan na hahayaan niya itong makatakas. Binuksan ni Justin ang mga ilaw sa kwarto ni Roslyn, walang pag-aalinlangan na tinanggal ni Justin ang kumot kay Roslyn. Nagpalit na siya ng silken na pijama. Hinaharang ang liwanag at kunwari ay masyadong maliwanag para sa kanyang mga mata, she groggily said, "Hubby, pagod na ako. Babalikan kita bukas." "Rose my dear, walang director ang kukuha sa iyo para gumanap sa isang acting role kahit second-rate role lang," sabi ni Justin na umiling. Alam ni Roslyn na anumang karagdagang pagtatangka ay magiging walang saysay, kaya siya ay take time na umupo at sinabing, "Hubby, alam mo ba kung ano ang ginawa ko ngayon?" "Ano?" "Kinausap ko si Oliver Brown ng Green Dragon Society tungkol sa pagpapalawak ng lugar ng Minnan. Pumayag na ang pamilyang na maging partner namin at plano naming magsimulang makipag-ayos sa ilan sa mga triad sa Minnan sa susunod na buwan," seryosong sabi ni Roslyn. Nagkibit-balikat, sinabi ni Justin, "Okay, noted. Now, let's get the business." Nang makitang tatalunan siya ni Justin, alam ni Roslyn na walang silbi ang pag-iwas dito. Kahit na hindi niya kinasusuklaman ang paggawa ng gawa at mas gusto niya ito, ayaw niyang makita ni Talia. "So," she said with a flushed face, "Hubby. Wait. Let's just stay in our room, alright? Don't go down there." Ang kamay ni Justin ay dumapon na sa malambot na balakang ni Roslyn at binigyan ito ng mahinang kurot. Dahil nagsanay siya sa martial arts, ang katawan ni Roslyn ay binuo ng maayos, matatag at malambot. "Walang problema. Gawin natin dito." "Kung tutuusin, umakyat na ang bastos na iyon dahil hindi na siya makapaghintay sa ibaba," sabi ni Justin habang sinisinyes niya ang kanyang ulo sa pinto. Inilipat ni Roslyn ang kanyang tingin sa pinto at nagulat siya sa revelasyon. Nakita niya na si Talia, na may balabal sa paligid niya, ay humihinga ng malalim sa pasukan ng kanyang silid, naghihintay na manood ng magandang palabas. Bago pa magawa ni Roslyn ang anumang bagay, inipit na siya ni Justin at hinubad ang kanyang pantalon bago itinapon ang kanyang purple na underwear sa isang tabi. Ang pag-iisip lang kung paano masasaksihan ni Talia ang buong bagay ay naging dahilan upang takpan ni Roslyn ang kanyang nahihiyang mukha gamit ang kanyang dalawang kamay. Hindi niya akalain na lalabas si Justin sa simula pa lang at itataas ang kanyang dalawang paa sa sarili niyang balikat bago ito itusok. Hindi niya napigil ang mapasigaw sa gulat, nakapasok na siya sa buong daan bago niya ihanda ang sarili. "Hubby. Go lighter." Haha, si Talia ay nakatayo na doon at naiinip na naghihintay sa ating palabas. "Kailangan na nating pamwesto. Don't worry. Hubby, do your best." I think mas nag-e-enjoy si Sister Roslyn. Umalangaw-ngaw ang sensual na hilanghing sa buong madilim na gabi sa buong bahay. 475. Ang gabi ng kahalayan ay hindi nakalimot kay Justin tungkol sa trabahong dapat niyang gawin kinabukasan. Ito ay hindi lamang isang normal na araw ng trabaho, ngunit sa halip ay ang araw kung kailan sasali si Lucille sa laban sa pagpili ng nangungunang tatlo ng Star of Yellow. Sa ngayon, ang reputasyon ni Yellow ay lumago ng husto. Pagkatapos ng lahat, ang bansa kung saan ito nagpapatakbo ay may populasyon na bumubuo ng 1/4 kung ang kabuoang populasyon ng mundo. Gustong-gusto ng mga tao na makipag-usap, lalo na sa kanilang mga pagkain, at ang Star of Yellow ay gumagawa ng mga balita sa front page kamakailan. Gumastos pa si Maria ng malaking halaga para mag-set up ng sarili nilang sulok sa maraming fashion magazine. Sa ilang diwa, ito ang paraan niya ng pag-aalaga sa kanyang nakababatang kapatid na babae. Pagkatapos ng lahat, kahit na sinuportahan ni Marian ang pagpili ni Lucille na maging isang bituin, ayaw pa rin niyang maabot sa pandinig ni Lucille ang anumang negatibong publisidad. Pera pa rin ang sagot sa nakakalito at gusot na mundo ng entertainment. Sa pagkakaroon ng ganoong katauhan na nanunood ng palabas kasama ang kanyang sariling kagandahan at nakamamanghang boses, nakuha ni Lucille ang atensyon ng marami at tila hindi siya madaling bumaba. Pangalawang beses pa lang ni Justin sa studio.
Noon, sumama siya kay Joyce at nagkaroon lamang siya ng oras upang tingnan ang paligid ng lugar. Pero ngayon, nasa backstage siya kasama ang ilang producers at staff mula sa TV station, mitigang nanunood ng rehearsals. Balak niyang manatili hanggang sa matapos ang palabas. Kahit na ang mga namamahala sa istasyon ng TV ay hindi pamilyar kay Justin, hindi nagtagal ay naabisuhan sila na isa siya sa mga nangungunang executive sa Yellow mula sa pagpapakilala ni Teddy. Para sa mga normal na kawani, ang Yellow International ay hindi katulad ng isang mothership kung saan inilagay nila ang lahat ng kanilang mga pag-asa at pangarap. Hindi biro ang bilyon-bilyong yuan na iyon sa mga pamumuhunan. Kaya, hinawakan nila si Justin sa isang posisyon na karibal sa isang bathala at siniguro na nasa kanya ang lahat ng kailangan niya para madama sa bahay. Nang magsimula ang pagtatanghal, si Justin ay tahimik na nakaupo sa kanyang VIP booth na walang iba kundi sina Teddy at Janet. Wala ni isa sa kanila ang nagsalita. Nang matapos ang show host sa pagpapakilala, ang 10 natitirang Star of Yellow contestants ay ipinadala sa entablado. Ang mga hurado para sa elimination match na ito ay si Yoo Yeon-hee at 2 pang sikat na music hero. Si Miss Yoo din ba ang magiging judge para sa final match? Tanong ni Justin kay Janet na tila may iniisip. Medyo nagulat si Janet. Dahil medyo matagal na siyang nakatag sa tabi ni Justin, mas naiintindihan niya kung ano ang balak nito. Nakangiting sabi niya, "She won't be. We don't need that woman with Miss Christine here." Si Justin ay lubos na nasisiyahan sa sagot na ito. Sa totoo lang, naniniwala siya na matagal nang madismiss si Yoo Yeon-hee sa panel kung may gusto siya sa mga bagay-bagay. Biglang bumukas ang entrance ng booth niya. Nagulat si Justin dahil ang pumasok ay hindi taga-station, kundi si Marian, na nakasuot ng puting lace na damit. Ito ay isang bihirang bagay, na nakikita siyang wala sa kanyang karaniwang kasuotan sa trabaho. Ang kanyang casual na kasuotan ay nagmistulang mamasyal siya sa mga Spanish coast-like beaches ng Stonegate. Napuno ng mabangong jasmine ang silid na nagpapahayag ng kanyang pagpasok. Kinakabahang tumayo sina Janet at Teddy at binati siya. "Magandang araw, Presidente." Pagkatapos noon ay nagkatinginan muna sila bago lumabas ng matino sa booth. Isang maikling tango lang ang ibinigay ni Marian at hinintay na makaalis ang dalawa bago dahan-daang naglakad papunta sa gilid ni Justin. Hinailan niya ang isang rattan chair patungo sa kanya, inilagay ang kanyang bag sa rug at inayos ang kanyang buhok bago siya umupo. Tiningnan ni Justin ang kanyang matikas na mga galaw at naramdaman ang pangangilig na panlasa sa bawat minuto. Talagang iniisip niya kung ang kanyang asawa ay lihim na nililinang upang maging isang immortal. Sa puntong ito, magugulat pa siya kung bigla itong umakyat para maging diwata. "Hindi ko akalain na may taong kasing abala mo na makakahanap ng oras para dumalo," nakangiting sabi ni Justin. Gusto niya talagang tanungin kung tungkol saan ang kausap nito sa baliw na babae, si Christine, ngunit kalaunan ay naisip niya itong hindi. Kung gusto ni Marian na pag-usapan ito, gagawin niya. Kung hindi, malamig na lang siyang tutugan sa kanya kung saan siya dadalhin. Tiningnan siya ni Marian nang walang sinasabi ni isang salita. Ngunit ang kahulugan sa likod ng kanyang tingin ay malinaw, dahil kahit na narito ka, kailangan kong narito rin. Nagkibit balikat si Justin. Medyo nagkakaintindihan talaga silang dalawa. Agad niyang naintindihan ang nais nitong ipahiwatig at wala nang sinabi pa, maliban sa isang mapait na tawa. Hindi nagtagal ay nagsimula na ang pagtatanghal sa entablado. Ang 10 babaeng kalahok ay mahusay na kumanta at mukhang napakatalino. Labis din ang tensyon nila sa isa't isa. Maging ang mga tinaguriang besties, ay walang pinipigilan pagdating sa kompetisyon. Alam ng lahat na si Christine ang magiging hurado para sa finals, na magpapalabas ng mga rating para sa episode na iyon. Nangangahulugan ang pagiging isa sa nangungunang 3 sa isang hindi maisip na dami ng katanyagan sa isang iglap. Kung hindi dahil sa hindi makakasali sa laban ng mga natatag ng mga awit, hindi magkakaroon ng pagkakataon para sa mga baguhang bituin na tulad nila. Nang umakyat si Lucille sa entablado, mas lalo pang natuwa ang mga manunood. Ito ay lubos na maliwanag na ang suporta na nakuha ni Lucille ay higit pa sa inaasahan ng sinuman. Nang si Lucille at isa pang kalahok ay near rate, si Yoo Yeon-hee lamang ang nagbigay ng mataas na marka sa isa pang kalahok.
Bahagyang kumunat ang noo ni Marian nang makita iyon. Halatang hindi siya nasisiyahan sa kinikilos ni Yu Yonhee. Mukhang may laban sa amin yung babae. Kahit alam niyang papasok si Lucille sa final round, naghuhugot pa rin siya ng mga stunt na ganito. Alam niyang nanunood kami mula rito, kaya gusto niya kaming displease, sabi ni Justin. Tumanggaw si Marian, sumang-ayon sa sinabi ni Justin. Humikab lang si Justin. Sa totoo lang, hindi talaga siya interesado sa mga ganitong labas. Kung hindi dahil sa pangako niya kay Lucille na nandoon siya para manood, hindi siya papayag na sumama. Nang may sasabihin pa sana si Justin kay Marian para iwaksi ang kanyang pagkabagot at gamitin ang pagkakataong mapabuti ang kanilang relasyon, medyo hindi komportable na kapaligiran ang mararamdaman mula sa labas ng booth. Napakunot noo si Justin nang lumingon siya upang makitang itinutulak ang pinto ng booth. Napansin ni Marian na hindi tama ang tingin ni Justin at nakaharap sa direksyon na tinitingnan niya. Nang makita niya ang taong naroon ay nagulat din siya. Baka sa mga mata niya ang bahagyang gulat. Ang dumating ay nakasuot ng low-collared, purple sheepskin shirt at isang pares ng tight-fitting jeans. Mukhang energetic talaga ang suot niya. Kasabay ng kanyang pagkalalaking mukha, tiyak na mapapalingon niya ang maraming babae. Apologies. Mukhang naputol ko ang quality time ninyong dalawa. Long time no see, kuya, sister-in-law. Si Lester ay nagsuot ng isang mapanlinlang na ngiti na may bakas ng kadiliman sa kanyang mga mata na tila at walang katapusang balon ng tinta. Alam ni Justin na sa isang punto ng kanyang buhay, muli niyang makakasama ang lalaking ito. Gayunpaman, hindi niya akalain na magiging ganoon kaga ang kanilang reunion. Noon, ang alam lang niya ay dinala ni JC si Lester pabalik sa Kunlun para gumaling. Ngayon, parang gumaling na siya. Halos parang umasa siya sa isang uri ng mahalagang gamot na nagpapataas pa ng kanyang kapangyarihan ng isang antas. Ang kapangyarihan ni Lester noon ay maihahambing lamang sa mga katulad ni Sky Dragon sa Red Flame Iron Brigade. Pero ngayon, parang maituturing na siya sa pinakamalakas na ahente sa mundo. Naturally, ang antas ng kakayahan na iyon ay malayo pa sa innate realm. Nang marinig niyang tinawag siya ni Lester na kuya, at kapatid, ni Marian, wala siyang naramdaman. Si Marian sa kabilang banda ay bahagyang namula. Kahit na alam niyang hindi ganoon kaganda ang relasyon ni Justin sa kanya, siya ay hipag pa rin sa teknikal. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napagtanto ni Marian na hindi masyadong kaaya-aya ang hitsura ni Justin. Hindi naman ganoon katagal. At least, naramdaman kong maikli lang ito, mahinahong sabi ni Justin. Nagkibit balikat si Lester at ngumisi. Ganun ba? Natural, hindi mo akalain na ganoon katagal iyon dahil nakatayo kayong lahat. Ako naman, parang mamatay na ako noong nakarete pa ako. Kung nandito ka para pag-usapan ang nangyari, then I suggest you make your leave now. Hindi talaga gusto ni Justin na ipilit ang mga bagay na iyon. Ang hitsura ni Lester ay nakagambala sa kanyang kaaya-ayang estado ng pag-iisip. Kahit na ang kanyang pagsasanay sa martial realm ay patuloy na tumataas, ang kanyang mental na pagsasanay ay nasa antas lamang ng isang binata sa kanyang 20s. Nandito ako para makita ang babaeng mahal ko. Hindi mo ako kailangang iwasan ng ganito, alam mo na, panunuyan ni Lester. Napapadyak si Justin at pumikit. Huwag mo nang isipin na gamitin si Lucille para lumakas. Kapag nalaman kong may ginawa ka sa kanya, sisiguraduhin kong maibalik ka sa kama mo. Madali kong gawin iyon gaya ng pagpapabayaan kitang bumangon muli sa iyong kama. Tinatakot mo ba ako? Mataimtim na sabi ni Lester, hindi na nakangiti. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo, sabi ni Justin, bago siya tumalikod para lumabas ng silid. May kutob si Justin na ang hitsura ni Lester sa Stonegate ay hindi lang dahil gusto niyang makita si Lucille. Nang isipin niya ang tungkol sa halalan, isang nakakabahalang kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Nang makitang umalis si Justin, tumayo din si Marian. Gusto niyang harapin si Lester mag-isa at nakaramdam siya ng pagkabalisa sa kung gaano siya natatakot sa lalaking iyon. Para siyang nakaharap sa isang panther na nadudurog sa ilalim ng isang bato na maaaring makawala anumang oras upang kumagat sa loob ng sinumang kaaway. Siguradong magsisisi ka.
Hindi kanya mapasaya, sabi ni Lester sabay tawa bigla. Huminto si Marian, napapalabas na sana ng silid. Ngunit hindi siya lumingon. Lumingon si Lester at tinukso, siya ay dadalhin ka sa kapahamakan kasama niya. Huminga siya ng malalim at naramdaman niyang kumalma ang puso niya. Looking back, she smiled nonchalantly and said, "Ganun ba talaga? Pero bago ko siya nakilala, ilang beses na akong napahamak. So really? What's the worst that could happen?" Nang matapos siya, umalis si Marian sa booth. Narinig ni Lester ang tunog ng pagsara ng pinto at marahang hinawakan ang round table sa tabi niya. Bam! Nagpakawala siya ng masakit na ungol at napulbos ang kahoy na mesang matapos tiisin ang laganap na puwersang iyon, na walang naiwan kundi isang bangkos ng sawdust sa lupa. 476. Pagkalabas ng studio, si Justin ay nakatayo sa gitna ng parking lot na diretsyong nakatingin sa langit. Tanging dark gray lang ang nakita niya, walang bahid ng asul. Isang nagmamadaling yapak ang maririnig na papalapit sa kanya mula sa likuran, dahilan para mainjeti ang kanyang mga labi. Lumingon siya para lang makita si Marian, na umalis din. Habang siya ay medyo mabilis na naglalakad, ang kanyang buhok ay lumipad sa kanyang namumula na mukha. Nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Justin, nagulat siya nang mapansin niyang nag-aalala siya kung nakaranas si Justin ng anumang pagkabigla mula sa kanilang pagtatagpo ngayon. Ang kanyang pagmamadali ay nagpahayag ng kanyang malinaw na intensyon. "Ikaw. Anong tinatawa-tawa mo?" Sabi ni Marian, sinusubukang igiit ang kaunting kalmado. Hindi nasira ni Justin ang kanyang harapan. With a soft sigh, he said, "I don't think I'll be able to stay for the rest of the show." Malapit nang matapos ang competition ni Lucille anyways, so congratulate her on my behalf. I have to rush to take care of some urgent matters. Pagkatapos ng ilang katahimikan, tumango si Marian. "Sige." Nakangiting sinabi ni Justin, tulad ng inaasahan sa aking masunuring asawa. Binigyan siya ni Marian ng isang blankong tingin ng walang sinasabi. Nang makita kung paano pa rin nakakagawa si Justin ng ganoong uri ng biro, tiniyak niya na ayos lang siya at nag-iisip ng matuwid. Sa katunayan, walang plano si Justin na gumawa ng anumang bagay na nakakabaliw. Naisip lang niya kung paano malamang na hindi pumunta si Lester sa Stonegate ng mag-isa. Kung hindi, iyon ay magiging isang maliit na walang ingat sa kanya. Kung tutuusin, noong huling dumating siyang mag-isa, halos mamatay na siya. Ang katotohanan na siya ay naglakas loob na lumapit at gumawa ng inisyatiba upang pukawin si Justin ay nangangahulugan na siya ay malamang na sumama sa isang taong umaatre sa kanya. At ang tanging may kayang suportahan si Lester ay walang iba kundi si Parley. Malamang na naniniwala si Lester na si Justin ay magpipigil kay Parley. Marahil ay hindi niya alam ang nangyari noon sa kampo ng hukbo. Si Parley sa kabilang banda ay malamang na hindi nabanggit na nabigo siyang patayin si Justin kahit na may baril. Ayon sa logika na iyon, malamang na hindi kasama ni Parley si Lester. Nasaan kaya siya noon? Habang tumatakbo siya sa kanyang tren ng pag-iisip, pinaandar ni Justin ang kanyang pinakamamahal na kotse pauwi ng mabilis. Kung tama ang kanyang mga hula, ang unang bagay na gagawin ni Parley pagkatapos ng kanyang mahabang pahinga mula nang matalo sa kanyang halalan ay ang makipagkita kay Rebecca. Pagkatapos ng lahat, naniniwala si Parley na ang reputasyon ng kanyang pamilya ang pinakamahalaga. Gayunpaman, ang may bahay ng pamilya, si Rebecca, ay naninirahan malayo sa pamilya, at iyon ay malamang na hindi niya kayang tanggapin. Kahit papaano, gusto niyang tiyakin na si Rebecca ay hindi nabubuhay kasama ang kasalanan na kanyang kinalaban noong una. Nang makarating siya sa tahimik na tirahan ay dahan-daang huminto ang kanyang sasakyan sa labas ng bahay. Bumaba si Justin sa kotse at agad na nakita ang isang ink green na kotse huminto sa labas ng gate. Buti na lang kay Justin, nakita niya si Parley at ang dalawang gwardiya niyang bumaba sa kanilang military use jeep. Si Parley ay hindi nakasuot ng kanyang karaniwang kasuotang militar. Sa halip, nagsuot siya ng isang normal na jacket na ginagawang hindi gaanong nakakatakot kaysa karaniwan. Lumilitaw na ang pagkatalo na dinanas niya pagkatapos ng halalan ay isang dagok sa taong para sa lahat ng layunin at layunin ay isang sumasamba sa kapangyarihan.
Nang makita ni Justin si Parley at ang kanyang mga gwardya na bumaba sa kotse, nakita rin ng huli si Justin na bumababa. Biologically speaking, silang dalawa ay mag-ama. Gayunpaman, walang bakas ng kagalakan mula sa pagkikita ng isang miyembro ng pamilya ang makikita sa alinman sa kanilang mga mukha. Sila ay tumingin sa halip malamig. May bakas pa nga ng galit sa mukha ni Parley. Dahan daw ang humakbang si Justin sa pasukan at hamarang sa harap ni Parley. Nakatitig kay Parley, hindi siya nagsalita ni isang salita. Bagamat labis na nagalit si Parley sa kung paano hindi siya sineseryoso ni Justin, alam niyang walang paraan na mapipilitin niya ang binata na pumunta sa kanyang paraan. Nakangiting sabi niya, wala kang dahilan para pigilan akong bisitahin ang asawa ko. Nabigo ka noong eleksyon. Alam mo dapat na hindi kanya gustong makita dahil hindi siya nag-abalang bumisita, malinaw na sabi ni Justin. Ikaw. Pinigil ni Parley ang kanyang mga salita. Talagang galit siya na hindi nag-abalang bisitahin siya ni Rebecca dahil sa kanyang problema, kaya hindi na niya ito napigilan pa at nagpas siyang alamin sa sarili niya kung ano ang dahilan ng kawalan niya ng pagbisita. Mahigpit na hinawakan ni Parley ang kanyang kamao at sinabing, maaari akong pumunta kahit saan at makita ang sino mang gusto ko. Hindi mo ako mapipigilan. Ito ang bahay ko. Maaari kong piliin kung sino ang papayagang pumasok at kung sino ang hindi, sagot ni Justin. Bahay mo. Putol ni Parley, iyo ba talaga ito? Sa huling pag-check ko, lahat ng mga bagay na pagmamayari mo ay talagang kay Marian. Si Marian ay aking babae, kaya't ang lahat ng iyon ay akin din, sabi ni Justin na walang ni isang pakialam sa mundo. Bagamat hindi siya natatakot na gamitin ang kanyang mga kamao, hindi rin siya natatakot na magsuri paggamit lamang ang kanyang bibig. Ang kanyang pinakamalaking birtod ay kung gaano siya kawalanjiya. Halatang hindi kinaya ni Parley kung gaano kawalanjiya ang mga salita ni Justin, ngunit masyado siyang abala sa pag-iisip kung paanong nagkataon na naroon si Justin kapag bumisita siya. Kung hindi nagpunta roon si Lester, hindi na kailangang harapin ni Parley si Justin doon. Ang pag-iisip na iyon ay labis na ikinagalit niya. Ngunit ngayong dumating na siya, wala nang paraan na babalik siya. Kung ginawa niya iyon, baka lumuhad na lang siya at pinunasan ang sahig gamit ang mukha niya. Galit na pinandilatan ni Parley si Justin at iniunat ang kanyang kamay sa isang bantay sa tabi niya. Kinuha ng guard ang isang mobile phone at iniabot sa kanya. Kung makikilala ko siya ay hindi mo mapagpasyahan, sabi ni Parley habang nagsimula siyang mag-dial. Obviously, nakuha na niya ang number ng bahay bago siya dumating. Ngumisi si Justin bago niya itinaas ang kanyang kamay at pumitik sa direksyon ng telepono. Fiwap! Natamba ang telepono ng isang misteryosong puwersa bago ito nahulog sa lupa at nagkapira-piraso. Si Parley at ang kanyang dawang gwardya ay nagbuga ng malamig na pawis sa kanilang nakita. Hindi nila nagawang tumugon doon sa lahat. Ang casual na kisap mata ni Justin na nilagyan ng truchi ay tanging paglalaro ng bata para sa kanya, ngunit iyon ay isang bagay na hindi magawa ni Parley at ng kanyang mga gwardya kahit sa pinakamagagandang araw nila. Kahit na alam nila na ang bansa ay may ilang eksperto sa martial arts, ang mga taong iyon ay mahirap masubaybayan at mas mahirap kumbansihin. Naisip nila na kung itinutok ni Justin ang kanyang pumitik sa kanilang utak o sa ibang bahagi ng katawan, hindi ba niya kayang patayin sila sa isang kisap mata. Noong sila ay nasa kampo ng hukbo, nasaksihan na ni Parley ang mga kakayahan ni Justin. Gayunpaman, muli siyang natakot sa pagpapakita ng matinding kapangyarihan na ipinakita. Ikaw. Sa tingin mo natatakot ako sa'yo dahil lang sa magaling ka sa martial arts. Kahit sinong martial arts expert ay walang iba kundi cannon fodder kapag nakaharap ang buong hukbo. Tingal ni Parley. Nagkibit balikat si Justin at sinabing, malaya kang mag-isip ng gusto mo. Iniisip ko lang kung sisubog ko ba ang mga gulong ng sasakyan mo kung hindi ka magbubos sa sandaling ito. Itinuro ni Parley ang kanyang daliri ng diretso kay Justin nang hindi makapagsalita. Sa sobrang galit niya ay namutla siya. Sa sandaling iyon, isang puting limousine ang pumasok mula sa isang sulok na hindi kalayuan. Iyon ang isa sa mga pinakapambihirang sasakyan sa buong Zenica at hindi ito kasing karaniwan sa ibang mga bansa sa kanluran.
Nang huminto ang limousine sa tabi ng military jeep ni Parley, biglang naging mabigat ang ekspresyon ng matandang lalaki. Si Justin ay walang nikatiting na ideya kung sino ang dumating. Pero sa kanya, pareho lang iyon. Ang sino mang magtangkang manggulo para sa kanya at sa kanyang pamilya ay sisipain sa gilid ng bangkite ng walang exception. Mabilis na bumaba sa limousine ang dalawang bodyguard na nakasuot ng suit at binuksan ang pinto sa gitna. Isang binata na nakasuot ng puting Armani suit at nakasuot ng isang pares ng pink itim na salaming pang-araw na Gucci na may langis na buhok na dahan-daang lumabas sa kotse na may hawak na tabako sa kanyang kamay. Sa likuran niya ay dumating ang isang may kulay abong buhok, kulubot na matandang nakasuot ng uniforme ng mayordomo. Ibinaba niya ang kanyang ulo at tila talagang gumagalang. Naku, tingnan mo na lang kung sino ang mga taong ito. Hindi ba si Commander Gibson? Yung natalo pareho ng asawa niya at sa eleksyon na may bastos na bata para boot. Ang magaspang na boses ng binata na ikinabaliw niya ay parang lalaking itik na kwek-kwek. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagpaputok lamang sa mga ugat ni Parley sa galit. Kumunat ang noo ni Justin. Ang tono ng pananalita ng lalaking iyon ay nagpapahiwatig na lubusan niyang binabaliwala si Parley, na isang makapangyarihang general sa hukbo at namumuno sa pamilya Gibson, isa sa 4 na dakilang pamilya sa Zenica. Kahit na natalo si Parley sa halalan, hindi siya isang taong maaaring manginsulto ng ganoon lang. Bukod pa rito, alam ng binata na niwan ni Rebecca si Parley. Ang bastos na bata na binanggit niya ay walang duda ding si Justin. Tila ngayon na ang mga gawain ng pamilya Gibson ay hindi maaaring itago sa ilalim ng anumang dahilan. Sa pinakakaunti, malamang na alam na ito ng ilan sa mga piling tao. Ang nawalang halala ni Parley ay malamang na may kinalaman dito. Baron yan, ang dahilan kung bakit naging ganito ang pamilya yan ngayon ay dahil sa lolo mo, Quintes yan at sa kapatid mo, Braden. Huwag mo na akong awayin, baka barilin kita patay. Putol ni Parley sa namamaos na boses. Si Justin ay natama ng ideya. Ang taong iyon na nauna sa kanya ay marahil ang isa na patuloy na nagpapadala ng mga bulaklak kay Christine at humiling na makilala siya, si Baron, ang pangalawang young master ng pamilya yan. Ayon kay Marian, ang reputasyon ng pamilyang yan ay tiyak na hindi mababa sa 4 na dakilang pamilya. Matapos mahalal si Quintes bilang vice chairman ng komisyon ng militar, tumaas ang lakas ng kanyang pamilya. Tulad ng madalas na pinatunayan ng mga piling pamilya ng Zenica, tila sa bawat mahuhusay na lalaki tulad ni Braden, magkakaroon ng matigas ang ulo na young master gaya ni Baron. Ang kanyang biglaang paglitaw doon ay malamang na dahil sa pagtutulak ni Christine ng responsibilidad kay Justin sa pagtanggi na makipagkita kay Baron. Ang dahilan ng kanyang pagbisita ay maaaring upang harapin si Justin. Bagamat nagbanta si Parley na babarilan siya, kung kaya niya talaga, hindi na kailangang sabihin iyon sa simula pa lang. Ang mga salitang binitiwan ni Baron ay sapat na dahilan para barilin siya ni Parley. Kahit na walang kwenta si Baron, maliwanag na wala siya sa kanyang katalinuhan. Alam niyang hindi maglalakas loob si Parley na gumawa ng kahit ano sa kanya, kaya tumawa siya at sinabing, Commander Gibson. Gusto mo ba akong patayin? Sige. Bakit hindi ko ipahiram sa iyo ang kapatid ko ng nok para gawin iyon? Ha. Lalong umasim ang ekspresyon ni Parley, ngunit hindi siya nakapagsalita bilang sagot. Medyo masama na ang pakiramdam ni Justin para kay Parley. Kung tutuusin, ang lalaking iyon ay isang malaking figure sa kanyang sariling karapatan, ngunit hindi niya nagawang lumaban kahit na siya ay pinahiya. Ito ay maliwanag na ang mga labanan sa kapangyarihan sa politika ay malupit kahit na sa pinakamahirap na tao. Kahit na ang pamilya Gibson ay may malaking figure tulad ni Gavin na sumusuporta dito, hindi iyon sapat para matiyak na magagawa ng mga nasa ibaba niya ang anumang gusto nila ng walang epekto. Maging si Parley ay kinailangang magtiis na mapahiya ni Baron, hindi pa banggitin si Justin, na may mas mababang katayuan. 3 dekada ng silangang ilog na sinundan ng 3 dekada ng kanlurang ilog. Ang paglipas ng panahon ay natiyak na walang isang pamilya o paksayon ang maaaring maghari magpakailanman.
Bilang pinuno ng isang pamilya, dapat na maraming pagkakataon na kailangan niyang gumawa ng isang bagay na palihim para mapanatili ang kanyang reputasyon. Isip ni Justin habang nanonood. Ngunit hindi niya alam na si Baron ay naiinip na sa pakikipaglaro kay Parley at nakatingin kay Justin. Oh! Parang pamilyar ang nakakaawa mong mukha. Katulad ni Old Gibson dito. Ikaw ba ang bastos na anak ng pamilyang Gibson na nagkaroon ng reputasyon sa Central City kamakailan? Tanong ni Baron habang sinusuri niya si Justin. 477. Tumangala si Justin at ngumisi sa walang kabuluhang ekspresyon ni Baron. Bastard! Sinong tinutukoy mo? Tanong ni Justin. Nagtaas ng kilay si Baron at nagsimulang tumawa habang nakaturo kay Justin, na para bang ang buong sitwasyon sa harap niya ay sobrang nakakatawa. Siyempre, ikaw ang tinutukoy ko. May iba pa bang lalaki dito bukod sa'yo? Ano pa? Hindi natapos ni Baron ang kanyang mga salita. Isang malakas na sigaw ang umalangaw-ngaw na parang alulong sa malalim na kagubatan. Kasabay nito, pinalipad si Baron tulad ng isang missile, gumuhit ng isang arco sa hangin habang siya ay nahulog sa likod ng Lincoln Extended na pinto. Kitang-kita ang pagtalsik ng dugo sa hangin habang nakabangga ang lalaki sa sasakyan. Ilang patak ng dugo ang bumagsak sa mukha ng dalawa niyang bodyguard. Second Master. Nang bumalik sa katinoan ang lahat, si Baron ay nagdere na ng dugo at puting bula, na ang magkabilang mata ay bahagyang pumuti. Ang kanyang katawan pagkatapos ay dumula sa lupa habang nakasandaw sa Lincoln. Sa harap ng pinto, halatang lumubog ang imprint na naiwan dito. Oh, ikaw, ang lakas ng loob mong talunin ang ating young master. Galit na galit ang matandang mayordomo nang makitang binugbog ang kanyang amo. Wala siyang oras para isipin kung bakit hindi niya makita kung paano ito ginawa ni Justin, ngunit sa halip ay tumalon sa unang bagay na nasa isip niya, upang protektahan ang dignidad ng angkan. Pinunasan ni Justin ang dalawang daliri niya mula sa kanang kamay. Ilang sandali pa, ang ginawa lang niya ay sumulong habang ginagamit ang ilang mga kasanayan gamit ang dalawang daliri sa katawan ni Baron. Kung hindi dahil doon, ang kanyang katawan ay dinurog na ni Justin. Bagamat mukha siyang kaawa-awa, bahagyang pagdurugo at pananakit ng dibdib ang dinanas niya. Hindi ito humarap sa anumang malawak na panloob na pinsala. Dahil tinawag mo siyang pangalawang master, hindi ko napigilan na hindi siya gawing, sabi ni Justin na may interes. Tip ni Master, pangalawa, sa Mandarin ay binibigkas bilang na katulad ng tunog ng isang tao kapag binugbog. Si Parley at ang iba pa na nakatayo sa gilid ay nanginginig nang makita nila si Justin na nagpalipad kay Baron sa isang iglap nang hindi nila napapansin. Isinasantibi si Justin sa gayong nakakagulat na mga kasanayan, si Baron ay mula sa isang mabigat na angkan. Siya ang pangalawang master ng Yan clan na isa sa pinakamakapangyarihang clan sa Zenica. Hindi ba siya natatakot na malagay sa gulo? Ang ekspresyon ng mukha ni Parley ay hindi maipaliwanag na komplikado. Sa totoo lang, umaasa siyang makita ang pangalawang Panginoon ng angkan ng Yan, si Baron, na gumawa ng lahat ng uri ng masasamang gawa na mabugbog ng masama. Gayunpaman, ngayong binugbog siya ni Justin, ang mga bagay ay hindi talaga okay sa mundo. Ang angkan ng Gibson ay isa pa rin sa 4 na pangunahing angkan dahil sa pagkakaroon ng Gavin Gibson. Sa katunayan, sa mga nakalipas na taon, unti-unting nawala si Gavin sa publiko na naging dahilan upang ang bagong tatag na Yan clan ay makaakit ng higit na atensyon kaysa sa Gibson clan. Ang katotohanan ay, maraming partido na sinasalita o hindi sinasalita, ay hindi na pinapansin ng Gibson clan bilang isa sa pangunahing 4. Bagamat mayabang si Baron, hindi siya nang ahas na guluhin siya. Naglakas loob siyang tuyain si Parley dahil natural niyang alam na hindi lalabanan ni Parley ang kanyang angkan para sa usaping ito. Si Parley ay hindi nang ahas na lumaban ngunit hindi rin siya maliit na tao. Kung tutuusin, hindi naman big deal na magkaroon ng kaunting private talk sa kanya. Hindi na kailangang mag-ipon ng malalaking puwersa dahil mukhang maliit lang si Parley. Sa sandaling iyon, si Parley ay hindi nang ahas na hawakan siya ng daliri. Gayunpaman, natapos na pinalipad siya ni Justin sa isang iglap.
Kung si Justin ay walang kinalaman sa Gibson clan, hindi ito magiging problema para kay Parley. Sa halip, nag-e-enjoy sana siya sa munting palabas na ipinakita sa kanya. Gayunpaman, sa mga mata ng mga tagalabas, tiyak na bahagi si Justin ng angkan ng Gibson. Bagamat si Justin ay hindi pa opisyal na kinikilala bilang isang miyembro ng angkan, ang mga individual na may mataas na ranggo ay matagal nang nagsimulang makita siya bilang isa. Bilang resulta, ang issue tungkol kay Justin na bumugbog kay Baron ay magiging issue para sa Gibson clan. Puh, hilahin mo ako pataas. Dahan daw ang nalaman ni Baron na siya ay bahagyang nasugatan. Kahit na dumura siya ng dugo, nakakapagsalita pa rin siya. Inutusan niya ang kanyang lalaki na hilahin siya pataas dahil masakit ang kanyang katawan. Nang buhatin ng matandang mayordomo at isa pang bodyguard si Baron, dumura pa siya ng dugo habang medyo namumula ang kanyang mga mata. Tinitigan niya si Justin at sinulyapan ang maputlang mukha ni Parley. Malamig siyang ngumuso. Oh well. Huwag mong isipin na magiging okay kapag katapos nito. Dahil hindi ka maglakas loob na lumaban sa aming angkan, tanungin mo itong bastat. Sampal. Napilitan si Baron na bawiin ang sarili niyang mga salita. Nang marinig ang malakas na sampal na iyon, bumagsak si Baron sa pinto sa likod mula sa gilid ng kanyang katawan. Sa kawalan, humakbang muli si Justin at itinulak ang matandang mayordomo at ang bodyguard sa lupa bago muling pinalo si Baron sa kanyang kaliwang pisngi. Natigilan si Baron. Kahit siya ay hindi maintindihan kung bakit 2 beses na sunod-sunod na sinampal siya ngayon. Ang matandang mayordomo at ang 2 pang bodyguard ay nagulat sa bilis ni Justin at hindi naglakas loob na gumalaw kahit 1 pulgada bilang resulta. Nanginginig sa takot ang mga binti ng natitirang bodyguard. Bilang dating miyembro ng Special Forces, alam na alam nila na ang lalaking nasa harapan nila ay isang taong hindi nila mahawakan. Hindi umatras si Justin pagkatapos bigyan ng sampal si Baron. Sa halip, pumunta siya sa harapan at yumuko bago hinawakan sa kwelyo ng Versace shirt niya. Si Baron na natulala ay hinawakan ni Justin. Ang dugo ay makikita sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan niya si Justin sa isang matamlay na paraan. Wala siyang masabi kahit isang salita. Umiling si Justin, nagbigay ng mahinang ngiti at sinabi. Alam kong galit na galit ka ngayon. Alam kong galit ka na gusto mo akong hiwain ng libu-libong piraso. Alam kong naguguluhan ka, naguguluhan at nagulat pa. Bakit 2 beses na kitang sinaktan ng walang sabi-sabi? I can tell you that I don't give a damn to neither the Yan clan or the Gibson clan. They're nothing in my eyes, trust me. Pinalo lang kita dahil sa sinabi mo. I gave you a chance to redeem yourself but you had to go and make me want to beat you up again. Everything is as simple as that. Believe it or not, in the end you still have to believe what I said. In short, I whacked the crap out of you and what can you do about it? Namutla si Baron nang marinig ang sinabi niya. May ngiti sa mukha ni Justin, ngunit ang nakakatakot, parang tinte na ningning sa kanyang mga mata ay nagparamdam kay Baron na nalagutan ng hininga. Dahil sa ayaw magpatalo, pinilit ni Baron na ibuka ang kanyang bibig, inihayag ang kanyang mapuputing ngipin na may bahid ng dugo. Bumantong hininga siya. You'll regret it. Ang aming Yan clan ay hindi isang clan na ang isang bastard na katulad mo ay. Sampal. 2 malinaw na sampal na naman ang inihatid sa mukha niya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang kanyang mga pisngi ay lumaki hanggang sa laki ng mga peach. Napatulala si Baron habang direktang nakatitig kay Justin, na malapit sa kamay. Ni hindi niya maisip kung bakit siya nataman muli. Sok. Napailing si Justin habang nagsasalita ng may simpatiya, kanina ko lang sinabi sa iyo ang dahilan kung bakit ka binatukan ngunit ayaw mo pa ring matuto. Hindi ba ang mga tao mula sa Yan clan ay nakikibahagi sa siyentipikong pananaliksik? Bakit may mga utak silang tulad ng sa iyo? Napuno ng galit si Baron at gustong sampay ng ilang ulit. Gayunpaman, ramdam niya ang sakit sa kanyang katawan habang nag-iinit ang kanyang pisngi. Naunahan siya ng kanyang kaduwagan dahil pinigilan nito ang ideyang gawin iyon. Bakit ang tahimik mo ngayon? Wala ka na bang ibang sasabihin?
Tumingin si Justin kay Baron ng may kasiyahan. Inihagis niya ito pabalik sa sahig dahil ayaw na niyang mag-aksaya pa ng enerhiya sa kanya. Paglingon, sumulyap si Justin kay Parley na tahimik na nakatayo sa tabi. Hindi ka makakapasok sa lugar na ito maliban na lang kung may gustong sumalubong sa iyo mula sa loob. Uuwi ako ngayon sa bahay ko. Gawin mo lahat ng gusto mo, hindi ako mapakali kahit konti, trust me. Hindi na inis si Parley sa pagkakataong ito. Malamig niyang sinabi, ikaw ang bumugbog kay Baron. Wala itong kinalaman sa Gibson clan. Sa pamamagitan nito, lilinawin ko na ikaw at ang Gibson clan ay walang kaugnayan. Hindi napigilan ni Justin na matawa nang makita niyang katawa-tawa ito. Sino ang nagsabi na ikaw, Commander Gibson ang bumugbog kay Baron yan? Gaya ng nabanggit ko kanina, parehong walang kahulugan sa akin ang mga Gibson at Yan clans. Bakit ako aasa sa ganoong kahinaan para protektahan ako? Panatilihin ang kalunos-lunos na pagmamataas sa iyong sarili at itigil ang pag-iisip ng labi sa iyong sarili. Ikaw. Natahimik si Parley bago namula ang kanyang mukha at namutla. Sa katunayan, sinabi ni Justin na wala siyang kinalaman sa Gibson clan, ngunit si Parley ay masyadong nag-aalala na masangkot sa pakikipaglaban sa Yan clan. Hindi niya napigil ang iluwa ang mga masasakit na salita na iyon. Hindi na pinansin ni Justin ang mga taong iyon. Gagawin niya ang naaangkop na mga hakbang upang harapin ang problema, hindi alintana kung ito ay Parley o Baron. Palaging may solusyon sa isang problema. Ayaw niyang lumala pa ang mood niya. Inilabas ang mga susi, binuksan ni Justin ang bakal na tarangkahan at biglang may naramdaman. Nakakunot ang noo, tumingin siya sa visual na doorbell device sa dingding sa tabi ng bakal na tarangkahan. Bumantong hininga siya bago pumasok sa bahay at muling nilock ang gate. Si Parley ay nakatayo sa labas ng gate, nakatingin kay Justin na naglalakad sa loob habang ang kanyang mahigpit na nakakuyong na mga kamao ay nanginginig sa galit. Sa kabilang banda, si Baron na walang malay, ay dinadala sa kotse ng kanyang mga bodyguard. Mabilis na kinuha ng matandang mayordomo ang kanyang cellphone para mag-schedule ng emergency medical treatment. Si Justin ay wala sa mood na patuloy na isipin ang sitwasyon. Pagpasok niya sa bahay, nakita niya ang inaasahan niya. Nanghihina ang loob, tahimik na umupo si Rebecca sa sofa habang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Halatang katatapos lang niyang umiyak. Ibinuko ni Justin ang kanyang bibig ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Pag-uwi pagkatapos ng insidente, nalaman niyang naka-on ang visual doorbell device. Naalala niya na ang aparato ay na-install sa panahon ng pagsasaayos ng bahay noon upang makipag-usap sila sa mga bisita mula sa loob ng bahay. Si Rebecca na nagtatago sa bahay ay malamang na nakasaksi sa nangyari sa labas ng bahay kanina lang. Dahan-daang naglakad si Justin sa gilid ni Rebecca at umupo sa sofa. Saglit siyang nag-alinlangan bago sinabing, narinig mo na ang lahat, hindi ba? Hindi na kailangang manatili sa ganitong estado. Hindi gaanong mahalaga sa akin ang bagay na ito. Ginawa ko lamang ito upang matiyak na ang iyong buhay ay malayo sa mga problema. Inangat ni Rebecca ang kanyang ulo, ipinakita ang maliit na paa ng uwak sa kanyang mukha. Tumulo ang kanyang mga luha habang ang kanyang mapupulang mga mata ay puno ng panghihinayang at hinaing. Justin, ang konsensya ng lalaking iyon ay kinain ng aso. Wala na akong tiwala sa kanya. Hindi mahalaga kung tumanggi siyang kilalanin ka. Si nanay ay palaging magiging nanay mo. Kahit sino pa iyon, kung si Baron, Brayden, Quintus o maging ang buong angkan ng yan ay nagpasya na sundan ka, hindi hahayaan ni nanay na harapin mo sila ng mag-isa at sinabi ni Rebecca ng may luha. Ngumisi si Justin at ngumiti. Inabot niya ang kamay niya para tapikin ang balikat niya. 478. Hindi nagpaplano si Justin na bumalik sa trabaho pagkatapos na maranasan ang lahat ng nangyari. Lumabas si Yuna para mamili, kaya ang kanyang ina na lang ang naiwan sa bahay. Sinamahan ni Justin si Rebecca sa sopa na nanunood ng telebisyon at nag-uusap tungkol sa mga paksang hindi pa nila napag-uusapan. Hindi nagtagal, umikot ang hapunan. Nang bumalik si Yuna mula sa pagbili ng mga grocery kasabay ng pag-uwi ni Sheila mula sa paaralan.
Sa mga araw na ito, madalas na ginugulo ni Murphy ang babae kaya naisip niyang umalis sa paaralan. Tumigil din si Justin sa pagbibiro tungkol dito kay Sheila. Hindi niya akalain na mabubuhay siya ng comfortable kung talagang asar niya ang dating bad teenager. Sina Justin at Rebecca ay natural na hindi magbanggit tungkol sa pagdating ni Parley sa umaga. Hindi nila naramdaman ang pangangailangan na hayaan ang iba na malaman ang tungkol sa isang bagay na hindi nila masyadong ikinababahala. Umuwi ng bahagya si Marian kaysa dati. Bagamat hindi siya nag-voice out, alam niyang may nangyari sa bahay. Gayunpaman, sa pag-iisip tungkol dito, pinili niyang manahimik. Dahil mukhang walang masyadong nangyari, umaksyon siya. Ang hapagkainan ay puno ng mga masaganang pagkain na naglalaman ng mga nakakatamis na pabango. Bihira para sa pamilya ang magsama-sama para sa hapunan, kaya medyo masaya ang pagkain. Habang kumakain, biglang may naisip si Rebecca. Muntik ko nang makalimutan. Paano napunta ang kompetisyon ni Lucille ngayon? Base sa boses niya, pasok na siguro siya sa finals, di ba? Malabo nang umiti si Marian. Tumanggaw siya, sinabi niya, oo. Napanood ko ang buong palabas sa telebisyon. Makakalaban niya ang final sa loob ng ilang araw para labanan ang nangungunang tatlo. Kailangan ba niyang lumaban? Siguradong magiging kampiyon si Sister Lucille, nakangiting sabi ni Sheila. Kung sasabihin ko, ang pagkuha ng posisyon ay hindi gaanong malaking bagay. Siguradong nakakapagod para kay Lucille na manatiling abala sa labas ng mag-isa. Matagal na siyang hindi bumabalik para sa hapunan, sabi ni Yuna na may simpatiya. Ang ilang mga kababaihan pagkatapos ay nagsiwalat ng mga katulad na ekspresyon. Maliwanag, kahit na natutuwa sila sa tagumpay ni Lucille, mas gusto nila na hindi siya magdusa sa proseso. Inisip ni Justin ang sarili niyang negosyo habang kumakain siya. Medyo nakaramdam din siya ng simpatiya. Naalala niya ang nakaraan noong una siyang dumating, tanging sina Marian at Yuna lang ang naroon. Ngayon, sina Sheila, Lucille, at Rebecca ay sumali, na naging dahilan upang magkaroon ng 6 na miyembro ang pamilya. Pakiramdam niya ay matatawag na niyang karaniwan na ang kanyang buhay sa lahat ng mga tagumpay at kabiguan nito. Pagkatapos ng hapunan, tumulong si Sheila sa paghuhugas ng mga mangkok at chopstick bago mabilis na umakyat. Ang mga pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo ay darating pagkatapos ng lahat. Siya ay maaaring ituring na pinakabisi sa bahay. Kahit na ang kanyang dieta at mga kondisyon sa pamumuhay ay mas mahusay kaysa sa dati pagkatapos lumipat sa bahay na ito, siya ay pamayat pa rin ng kaunti. Si Maria naman ay nakipag-usap saglit kay Rebecca bago bumalik sa study room. Bagamat ito ay maikli, nagpakita pa rin siya ng pagpayag na bumuo sa kanyang kasalukuyang relasyon kay Rebecca. Kung hindi sana siya nag-aksaya ng oras dito. Nagtataka si Justin kung bakit hindi nagkusa ang kanyang asawa na mag-ehersisyo. Trabaho lang siya habang nakaupo, pero parang hindi siya tumataba. Nang malapit na ang hating gabi, bumalik si Justin sa kanyang silid at gustong maligo, ngunit nagsimulang tumunog ang kanyang cellphone. Kumunat ang noo ni Justin nang makita ang numero. Ito ay nadial mula sa ibang bansa. Nang sinagot niya ang tawag, ang sumunod na nangyari ay talagang ang inaasahan niya. Justin, nakarating na ako sa Japan. Aabot ako sa Stonegate bukas, sabi ni Jane sa Japanese mula sa kabilang dulo ng telepono. Nagtaas ng kilay si Justin. Sigurado akong sinabi ko sa iyo na huwag magmadali. Pero bakit ka lilipat ng mga flight sa Japan? Kailangan mo bang i-accommodate ang schedule ng airline? Siyempre hindi. May aasikasuhin lang ako dito na makakatulong sa pasyenteng gusto mong ipagamot sa Stonegate, masayang sabi ni Jane. Walang plano si Justin na magtanong ng napakaraming tanong. Bagamat hindi siya pipi, ang pag-unawa sa mga paraan ni Jane ay malayo sa kanyang simpleng pag-unawa. Hindi pa rin niya sasagutin ang maraming tanong nito, kaya kinailangan niyang hintayin ang kahihinatnan na ihayag ang kanyang sarili bago mapagtanto ang kanyang kakilakilabot na pananaw. Anong oras ka dadating sa airport? Ako mismo ang susando sa iyo, sabi ni Justin. Talaga? Akala ko hahayaan mo akong mag-ayos ng transportasyon ko. 9:00 na ng umaga bukas sa Stonegate International Airport. See you there?
masayang sabi ni Jane. Mapait na ngumiti si Justin. Ipapakita lang ng babaeng ito ang ganoong tono na tumutugma sa kanyang edad sa mga sitwasyong tulad nito. Iniisip niya kung dapat ba siyang makaramdam ng karangalan o hindi. Pagkatapos ng tawag mula kay Jane, si Justin ay hindi agad nakatulog. Lumabas siya ng kanyang silid dahil gusto niyang maglakad-lakad sa looban sa ibaba pagkatapos tapusin ang tawag. Biglang napansin ni Justin na bukas pa rin ang mga ilaw sa kwarto ni Sheila. Napabuntong hininga, naramdaman niyang hindi madali ang pagiging estudyante dahil kailangang mag-revise si Sheila sa oras na ito. Habang nagmumuni-muni bilang nakatatandang kapatid, nadama niya na kailangan ang ilang pampatibay loob mula sa kanya. Pagkatapos ay naglakad si Justin sa silid ni Sheila at kumatok sa kanyang pinto. Ilang sandali pa ang lumipas ngunit walang sumasagot. Saglit na nag-alinlangan si Justin bago pinahihit ang doorknob at pumasok sa silid. Nakasuot ng asul na pijama na may mga cartoon character, nasa kwarto nga si Sheila. Nakaupo siya sa upuan malapit sa study table, habang ang table lamp lang ang nakabukas. Ano ba? Masyado ka na bang immersed sa pag-aaral mo kaya wala ka nang narinig na katok sa pinto mo? Ngumiti si Justin at naglakad pasulong. Nagulat si Sheila sa kanyang upuan. Sabik na tumayo at lumingon, ang kanyang matubig na mga mata ay dilat, nakatitig kay Justin na duwag. Brr, Kuya Gibson? Ikaw? Bakit bigla kang? Kumatok talaga ako, pero walang sumagot pagkaraan ng mahabang panahon. Akala ko may nangyari na sa iyo, sabi ni Justin habang nakatingin kay Sheila na tila kinakabahan. Nagtataka, nagtanong siya, may nangyari ba? Bakit parang kakaiba ka? Bago sumagot si Sheila, napansin ni Justin ang mga bagay na nasa study table kaya agad siyang napatawa. Agad na namula si Sheila dahil sa pagkamahiyain nang makita ni Justin ang kanyang personal na bagay, dahilan upang siya ay nagpout ng kanyang mga labi at nagalit sa lupa. Isang bangkos ng mga papel ang nakakalat sa mesa ni Sheila. Ang mas nakakagulat, mayroong 7 hanggang 8 nakatiklop na papel na mga pulaka sa ibabaw. Malamang, hindi napansin ni Sheila ang katok ni Justin kanina dahil masyado siyang nalubog sa mga nakasalansan na pulaka. Hindi ko akalain na ganito pala ang ugali ng kapatid ko. Kaya nagsasalansan ka ng pulaka sa halip na mag-aral ng gabing-gabi. Nakangiting lumapit si Justin at kinuha ang isang pulaka. Humahanga siya habang pinupuri, oh, not bad at all. Sa tingin ko ang pulaka na ito ay kamukha mo. Mas kamukha mo. I hate you. Galit na inagaw ni Sheila ang kanyang pulaka pabalik. Nakapout, sinabi niya, Kuya Gibson, ikaw ang pinakamasama. Sinong pinayagan kang pumasok sa kwarto ng isang babae ng kusa? Hoy, huwag kang magagalit talaga. Hindi ba't salansan lang ang mga pulaka? Alam kong stress ka sa pag-aaral mo. Masarap mag-relax ng konti. Pero bakit puro pulaka lang ang nasa mesa mo? Hindi mo ba kayang tupiin ang iba? Humajejek si Justin. Napalingon si Sheila sa isang mahiyaing paraan. Bamulong siya, ako lang ang marunong gumawa ng mga pulaka. Muling tumawa si Justin pagkatapos makinig sa kanya. Palagi niyang natagpuan ang bata na mas mature kaysa sa iba. Kumbaga, siya talaga ay nagkaroon ng sobrang childish side. Galit na galit, pilit na itinulak ni Sheila si Justin palabas bago sinara ang pinto. Si Justin ay nasa mabuting kalooban, kaya hindi siya naiinis sa pagtulak palabas. Gusto niyang kulitin muli si Sheila, ngunit narinig niya ang ilang galaw na nagmumula sa courtyard. Isa pang weirdo. Bumantong hininga si Justin bago kumislap ang kanyang figure at direktang lumabas sa ibaba. Binuksan niya ang pinto at tulad ng inaasahan, ginamit ni Lucille ang kanyang pagiging magaan para tumalon sa bahay at tumungo sa balkonahe ng ikalawang palapag. Nakasuot ng itim na windbreaker, nakita ni Lucille na mukhang isang especially iya na binuksan ni Justin ang pinto sa ibaba at binigyan siya ng kakaibang tingin. Tulad ng isang inaabusong bata, pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay habang dahan-dahan siyang naglakad patungo kay Justin. Brother Gibson, I just don't want to disturb you guys, mahinang sabi ni Lucille. Ilang beses kitang hiniling na pumasok mula sa front gate. Nagiging superstar ka, hindi magnanakaw.
Pamilya mo pa ba kami kung natatakot kaming maistorbo? Payo ni Justin habang sinenyasan niya si Lucille na mabilis na pumasok sa bahay. Inilabas ni Lucille ang kanyang dila at gumaan ang pakiramdam niya nang malaman niyang hindi siya sisisihin ni Justin para doon. Pagpasok sa bahay, bahagya siyang nagreklamo, "Actually, hindi ko naman sinasadya. Nakakainis ang mga paparazzi. Sinusundan nila ako kahit anong gawin ko, kaya hindi ko napigil ang gumamit ng light na skill para maalis sila. Bakit kailangan mong itago sa kanila? Wala kang ginagawang ilegal sa pagtatapos ng araw," sabi ni Justin. Pero sobrang pressured ang pakiramdam ko. Pagkatapos ng kompetisyon ko ngayon, iniisip ko kung dapat ko bang pakinggan si Lola at tulungan siyang alagaan ang Lin Clan sa Central City. Baka mas bagay ito sa akin. Bulong ni Lucille habang nakayuko ang ulo. Medyo nabigla si Justin. "Actress ka ba?" Natakot si Lucille na tumingin kay Justin. Kinagat niya ang kanyang labi, sinabi niya, "Ako. Alam ko na wala akong silbi. Hindi ko alam kung ano ang kaakibat ng pagiging sikat. Pero ako. Pagod na talaga ako, at hindi pa ako sanay. Kuya Gibson, duwag ba talaga ako at inutil na iniisip kong umatras noong kasisimula pa lang?" Sa dimly lit living hall, itinaas ni Lucille ang kanyang ulo at ipinakita ang isang walang magawa at nakakaawa na ekspresyon. Tumigil sa pagngiti si Justin. Iniabot niya ang kanyang kanang braso upang bahagyang tapikin ang noo ni Lucille at marahang ginalaw ang buhok nito gamit ang kanyang hinlalaki. No one can be strong forever. Everyone will have their weak moments. As long as you dare to face the issue and weakness, it means that you're strong. You didn't fail. To gain strength, one must first experience weakness. Nabawi ang sigla sa matubig na mga mata ni Lucille. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagtanong siya, kung ang lahat ay mahina paminsan-minsan, paano na si Brother Gibson? Hindi ba ang isang tulad ni Brother Gibson ay dapat palaging walang takot? Nakapout si Justin habang mukhang problemado. Bumantong hininga, sinabi niya, "Ako. Hindi mo ba napapansin na lagi akong natatakot sa iyong nakatatandang kapatid na babae? Natutulog pa rin akong mag-isa sa sarili kong silid pagkatapos ng lahat ng oras na ito." Paf! Humagalpak ng tawa si Lucille matapos siyang pakinggan. Sa wakas, nagsimula na rin siyang mapunit. Sa ikalawang palapag, itinulak ang pinto ng study room ni Marian. Nakasuot ng silk pajama, hinawakan ni Marian ang riles ng hagdanan gamit ang kanyang braso, tinitingnan ang dalawa mula sa itaas gamit ang kanyang malamig na mukha. "Hating gabi na. Gumagawa pa ba kayo ng biro kaysa matulog?" Tanong ni Marian na nakakunot ang noo. Sina Justin at Lucille ay nakaramdam ng lamig sa kanilang mga gulugad habang ang kanilang mga ngiti ay natigil. Ahem. Bumaba ako para uminom ng tubig. Matutulog na ulit ako. Sinunyasan ni Justin si Lucille gamit ang kanyang tingin bago mabilis na umakyat sa itaas. Si Lucille ay medyo napahiya din. Namumula, ibinaba niya ang ulo bago sumunod sa likuran niya. Matapos isara ng dalawa ang kanilang mga pinto, unti-unting nawala ang lamig sa mukha ni Marian. Sa dilim, bahagyang bumantong hininga si Marian, ngunit isang mainit na ngiti ang makikita sa mga sulok ng kanyang mga labi. 479. Kinaumagahan, hindi direktang pumunta si Justin sa kanyang opisina. Nangako siyang susunduan si Jane sa airport kahapon. Naramdaman niyang kailangan niya maging sinsero kaya pumunta siya doon ng bahagya para maghintay. Dumating si Justin sa arrival hall para sa mga international flight sa airport at mag-isa na nakaupo sa isang upuan, tumingin-tingin sa paligid habang humihikab. Makalipas ang halos 1.5 oras, sa wakas ay napansin niya ang isang figure na lumilitaw sa karamihan. Nakasuot ng light brown na knitted sweater at isang pares ng itim na skin-tight jeans, nakasuot si Jay ng isang pares ng malaking salaming pang-araw, habang ang kanyang amber na buhok ay kasing kapansin-pansin ng pinakamatingkad na sutla. Kahit mahigit kalahati ng mukha niya ang nakatikip ay hindi pa rin ito napigilan ang mga dumaraan na titigan siya. Gayunpaman, walang naglakas loob na lumapit sa kanya, na para bang isa siyang diyosa na walang sino man ang handang baliwalain. Walang masyadong dala si Jane.
Ang dala lang niya ay isang maliit at walang putol na pinagtagpi na leather bag ni Prada na dala niya sa kanyang likod. Ang mukhang ordinaryong bag na iyon ay talagang isang luho na handang gawin lamang ng tagagawa para sa mga taong may mataas na katayuan sa lipunan. Para bang may koneksyon sila, sa paglabas ng daanan, diretsyong naglakad si Jane patungo sa sulok kung saan naghihintay si Justin ng walang pag-aalinlangan. Nakangiting tumayo si Justin at sinabing, "Bagaman alam ko ang husay mo sa pag-iisip, paano mo masasabi kung saan ako nakaupo? Simple lang. Kinailangan ko lang suriin ang iyong mga gawi sa pamumuhay upang matukoy ang paraan ng pagpili mo ng isang lugar," sabi ni Jane na magaan at masaya. Alam ni Justin na iyon ang nangyari. Wala siyang lakas ng loob na ipagpatuloy ang pag-uusap tungkol sa paksa. "Wala ka bang isinama?" "Ako. Pero nauna sa akin ang taong iyon," nakangiting sabi ni Jane. Medyo natigilan si Justin. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang walang magawang ngiti. "Kaya pumunta ka sa Japan para hanapin siya." Habang nagsasalita siya, lumingon si Justin. Sa hindi kalayuan sa likuran, isang kaakit-akit na babae na may hindi kapani-paniwalang figure na nakasuot ng kasuotan sa opisina ay lumapit. "Master, Miss Jane? Handa na ang sasakyan." Napayuko ng kaunti ang ginang. Ang kanyang tindig ay kasing elegante ng isang European housekeeper. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Hanya na sumuko kay Justin. Pinayagan siya ni Justin na manatili sa Japan para gawin ang sarili niyang bagay. Bagamat teknikal na pagmamay-ari niya ang Yamate Sect, tinalikuran na niya ang dominanteng pangalan nito. Dahil wala na itong pinagkaiba ngayon sa isang organisasyong pangnegosyo, hindi nag-abala si Justin na pangasiwaan ito. Gayunpaman, dahil lang sa hindi plano ni Justin na gamitin ang mga mapagkukunang ito ay hindi nangangahulugang hindi gagawin ni Jane. Sa Asia, walang mas mahusay na kapangyarihan kaysa Yamate Sect. Kaya naman, bago pumunta sa Stonegate, pumunta muna si Jane sa Japan para hanapin si Hanya, at hinayaan siyang maging guardian niya. Ito talaga ang pinakaangkop na pagpipilian. Ang gawain sa kamay ay maaaring makakuha ng ilang medyo mapanganib na mga sitwasyon. Bagamat hindi pakiramdam ni Jane na siya ay nasa panganib dahil sasamahan siya ni Justin, ayaw niyang umasa sa kanya para sa proteksyon sa lahat ng oras. Si Hanya na mahusay sa pagpapatakbo sa dilim ay lumitaw na mas angkop. Natural na hindi tatanggihan ni Hanya ang ganoong pagkakataon para mapalapit kay Justin. Malinaw na kahit na gusto niyang pasayahin si Justin hanggat maaari, sa kanyang paningin, siya at ang Yamate Sect ay tiyak na hindi gaanong mahalaga. Kung ikukumpara kina Jane, Sauron, Mok-Idon, at Edward, isa siyang bagong usbong sa bilog na hindi mahalaga ang presensya. Kaya naman, agad na pumayag si Hanya na sundan si Jane sa Zenica. Matapos mapatay si Noriko Okawa, si Hanya na nakasanayan ng maglingkod sa isang master ay nangangailangan ng bagong master. Kung saan mahal ng karamihan ng mga tao ang kanilang kalayaan, natakot siya sa ideyang wala na at walang mapaglilingkuran. Sasakyan. Kalimutan mo na yon. Hindi mo kailangang maghanda ng kahit anong dagdag, dadalhin ko lang kayo para makita ang lolo ng kaibigan ko. Pupunta tayo doon gamit ang kotse ko, sabi ni Justin. Hinawakan ni Hanya ang eksaktong parehong ekspresyon at tumango. Lalong natuwa si Jane sa ayos. Wala siyang planong hayaan si Hanya na pagsilbihan siya ng maayos. Gusto lang niya ng bodyguard na makakapagtanggol sa kanya sa dilim. Dumating si Justin sa parking area kasama ang dalawang babae na nakakapansin. Pagkatapos sumakay ng kanyang M3, tumuloy sila sa Ivy Sanatorium. Ipinaalam na ni Justin si Teresa sa umaga, kaya nandoon siya para hintayin ang pagdating ni Jane. Sa kotse ni Justin, nagkwento si Jane tungkol sa nangyari sa kasal. Matapos maging magkamag-anak sina Sauron at Mok-Idon sa pamamagitan ng kasal, nagtalo sila tungkol sa kung ano ang magiging apelyido ng kanilang mga apo. Nagsimula pa silang mag-away matapos malasing dahilan para humagalpak ng tawa si Jane. Napakamot ng ulo si Justin sa pagkabalisa. Kapag wala ako, siguradong madalas silang nag-away, hindi ba? Hindi sila seryoso kapag nag-aaway.
At halos magkapareho sila sa isa't isa pagdating sa kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban, hindi banggitin na tumanda na sila ng malaki. Ang ginagawa lang nila ay bluff kung gaano sila kahanga-hanga, sabi ni Jane bago nagpout, ang boring. Sila ang mga veterano ng British Secret Service at Israel Mossad, ngunit ginagawa mo silang parang mga batang mahirap, nakangiting sabi ni Justin. Sa iyong mga mata, maliban sa mga taong may antas ng Diyos, hindi ba't ang iba ay isang magulong bata? Biro ni Jane. Ngumiti si Justin sa katahimikan. Sa kanyang isipan, nang maalala niya si Iker Slade mula sa organisasyon na tinatawag na Hongmeng na nagawang baliwalain ang mga pamamaraan sa kalawakan sa kanyang kalooban, nagtagpo siya ng malaking pagkalito habang inaabangan ang hinaharap para sa kanya. Bagamat hindi niya kailanman naramdaman na ang mga kapangyarihan sa antas ng Diyos ay walang kapantay, dahil ang ilan ay mas malakas kaysa sa iba sa 12 Olympians, noong una niyang nasaksihan ang isang tao na talagang nalampasan ang antas ng Diyos, siya ay nagkaroon ng isang araw. Gayunpaman, alam ni Justin na hindi ito maaabot sa pamamagitan lamang ng walang sawang paglilinang. Ang kakayahan ng isang tao na maabot ang antas na iyon ay lubos na nakasalalay sa kapalaran at pag-unawa. Gaano man kahirap ang nilinang ng isang tao, walang pag-unlad kung hindi maunawaan ng isa ang kahulugan sa loob. Ito ay depende sa Justin mismo upang makita kung siya ay nakatadhana upang mahawak ng antas na iyon. Napansin ni Jane na si Justin ay nahulog sa pagmumuni-muni kaya tumahimik siya. Ang kanyang katalinuhan ay nagbigay daan sa kanya na malaman kung kailan magsasalita at magtanong bilang karagdagan sa kung kailan dapat itikom ang kanyang bibig. Si Hanye na nakaupo sa likod ay tahimik sa buong paglalakbay. Gayunpaman, ang kanyang isip ay napuno rin ng mga katanungan. Nakita niyang hindi kapanipaniwala na si Justin ay nagmamaneho lamang ng isang ordinaryong BMW, at nakikipag-usap siya kay Jane sa paraang madaling lapitan. Posible bang tao lang talaga ang mga Diyos? Makalipas ang halos isang oras, nakarating na rin sila sa Ivy Sanatorium. Nang lumabas ang tatlo sa sasakyan, dinala ni Teresa ang ilan sa kanyang mga tao sa labas upang salubungin ang mga bisita sa loob. Tila binigyang pansin ni Teresa ang kanyang pananamit. Nakasuot siya ng dark green na vest na may violet silk shirt sa loob kasama ng gray na palda. Ang isang pares ng lace na medyas na nakabalot sa kanyang maganda at matigas na mga binti, habang ang kanyang matikas at mature na mukha ay sapat na upang mapakilos ang puso ng sinumang lalaki. Tiningnan ni Jane ang magandang papalapit na si Teresa at palihim na kinurot ang braso ni Justin. Gamit ang wikang Hebrew na tanging si Justin lang ang nakakaintindi, sinabi niya, hindi lang ito kaibigan mo. Halatang kayamanan mo siya. Kahit ako ay may pagnanais na matikman ang kanyang sariwang karne. Mapait na ngumiti si Justin. Ganun na ba ako kay Teko? Naisip niya. Gamit ang Hebreo, sumagot siya, maaari kang tumulong sa kanyang karne. Ako mismo ay hindi man lang nahawakan ang isang hibla ng buhok sa kanyang ulo. Ano bang pinagbubulungan nyo? Tanong ni Teresa habang nakakunot ang noo niya. Binigay niyang inilahad ang kamay kay Jane na nakangiti. Gamit ang English, sinabi niya, "You're welcome, Miss Jane." Ako si Teresa, isang kaibigan ni Justin. Matagal ko nang narinig ang iyong napakaraming mahimalang pananaliksik sa agham. Natutuwa ako na maaari kang pumunta upang gamutin ang aking lolo. Masayang ngumiti si Jane at nakipagkamay. Gamit ang Mandarin, sinabi niya, hindi mo kailangang magsalita ng Ingles. Ikinararangal ko na makilala ka rin. Napakaganda mo, tulad ng aking ina. Siyempre, tiyak na hindi ko tinutukoy ang iyong edad, ngunit ipinahayag ko lamang ang aking papuri ng matapat. Bahagyang nagulat si Teresa sa pagiging prangka ni Jane, ngunit masasabi niyang hindi nagbibiro si Jane tungkol sa kanya dahil pakiramdam niya ay dapat magkapareho siya ng edad sa ina ni Jane. Mayroon din akong anak na babae, ngunit hindi siya kasing ganda ni Miss Jane. Bahagyang ibinuka ni Jane ang kanyang bibig sa gulat. Nahihirapan akong isipin. Pagkatapos magsalita, tinapunan ni Jane ang kakaibang tingin si Justin. Ang gusto niyang sabihin ay halata, kaya binago ni Justin ang kanyang panlasa sa mga ina at anak. Hindi maipahayag ni Justin ang kanyang hinanakit kaya hindi siya nag-abalang ipaliwanag ang kanyang sarili.
Tungkol kay Hanya, bagamat namangha si Teresa sa kakaibang hitsura ng katulong, naramdaman niya na si Hanya ay maaaring maging katulong lang ni Jane, kaya ang tanging ginawa niya ay tumango ng nakangiti. Ang nasa isip lang niya ay tingnan ni Jane ang sakit ng kanyang lolo. Sinundan ng ilang tao si Teresa sa loob ng Ivy Sanatorium at pumunta sa courtyard ni Master Dawson. Nakaupo sa isang upo ang gawa sa kahoy, kasalukuyan siyang pinapakain ng dalawang nurse. Mukhang ayaw niyang kumain, pero naghuham siya ng lumang klasikong kanta na pinatugtog sa radyo. Bahagyang namula ang mga mata ni Teresa nang makita niya ang gawin ng kanyang lolo. Pero hindi niya hinayaang tumulo ang mga luha niya. Pilit na ngumiti, sinabi niya kay Jane, ang aking lolo ay may sakit na sa loob ng ilang buwan. Masyadong pabago-bago ang kanyang kalagayan at napakadalas na pabago-bago. Sa nakaraan, naging dahilan ito upang siya ay kumilos ng agresibo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Si Miss Jane ay may mataas na iginagalang na pagkakakilanlan. Kung nahaharap ka sa isang mahirap na sitwasyon, hindi mo dapat. Lolo, anong kanta ang kinakanta mo? Can you tell me about it? Malumanay na tanong ni Jane pagkatapos tumabi. Si Master Dawson ay walang reaksyon noong una at humihimik pa rin siya. Bigla niyang inangat ang ulo niya bago sumigaw ng nagtatakang, Halimaw na dilaw ang buhok. Halimaw. Iligtas mo ako. Ayokong kainang halimaw. Habang sumisigaw siya, tumalon siya mula sa kanyang upuan at tumakbo sa likod nito, pinaliit ang kanyang katawan doon dahil hindi siya naglakas loob na itaas ang kanyang ulo. Ang biglaang pagbabago ng sitwasyon ay nagulat sa mga taong naruroon. Hindi inaasahan ni Jane na mangyayari ito. Tumayo siya na nakakunot ang kanyang mga kilay, na para bang may iniisip. Agad na pinuntahan ng dalawang nurse ang matanda, ngunit tila takot na takot ito. Ayaw niyang bitawan ang mga kamay niyang nakayakap sa upuan. Umiling si Jane bago bumantong hininga. Naglalakad sa labas ng patio, sinabi niya kay Teresa, malubha ang kalagayan ng matandang lalaki. Kailangan kong pag-aralan ng mabuti ang ilang mga detalye. Kung kinakailangan, mayroon ding ilang mga pagsubok na maaaring kailanganin kong isagawa. Maaari ko bang itanong kung mayroon kang lab dito? Mabilis na sumagot si Teresa, meron. Ang mga kagamitan at pasilidad dito ay kumpleto. Kung kailangan mo ng anuman, mangyaring huwag mag-atubiling magtanong. Kung gayon ay magsisimula na akong magtrabaho ngayon. Ang sitwasyong ito ay magiging mas mahirap na harapin habang lumilipas ang oras. Mangyaring humingi ng isang tao na humantong sa akin sa lab, seryosong sabi ni Jane. Natural na masaya si Teresa sa kanyang desisyon. Ngunit hindi siya mapakali sa kanyang lolo, kaya kailangan niyang magpadala ng katulong para sundan sina Jane at Hanya. Nagpaalam si Justin kay Jane dahil wala siyang planong sundan siya. Alam niyang hindi umaasa si Jane na may istorbo siya kapag nagtatrabaho. Pagkaalis ni Jane, nagde-daydream si Teresa saglit habang nakatayo. Pagkaraan ng ilang sandali, itinaas niya ang kanyang ulo at nagbiro kay Justin, talagang kahanga-hanga ka. Nagawa mong matulog kasama ang isang henyong siyentipiko. Inaasahan ni Justin na may sasabihin pa siya. Halos malaglag ang ulo niya matapos marinig ang sinabi nito. Parang iiyak na hinawakan niya ang mukha niya at sinabing, yun lang ba ang napag-uusapan niyo? Sabi mo nakipag-S** ako sa kanya habang inaakusahan niya ako na nakitulog sa iyo. Hindi pa ako nakisama sa alinman sa inyo noon. You guys shouldn't wrong an honest man. 480. Mabilis na binaliwala ang paliwanag ni Justin. Napuno ng kawalang paniwala ang mukha ni Teresa, na para bang naniniwala siya na si Justin ay maaaring gumawa ng isang bagay na hindi nararapat noon. You don't need to tell me about it. I'm not your wife, so I won't mind if you and Miss Jane are beyond friends. Alam ni Justin na ang anumang karagdagang paglilinaw ay magpapalala lamang sa problema, kaya walang magawa siyang lumipat ng paksa. Harris, hindi niya hinanap kamakailan ang problema mo, hindi ba? Hindi ba niya sinabi na nananatili siya sa Stonegate? Halatang medyo napakunot ang noo ni Teresa nang marinig ang pangalang iyon. Gayunpaman, umiling siya at sinabing, hindi siya ang uri na nag-uudyok ng hindi kinakailangang gulo.
Bagamat nananatili siya sa Stonegate, nagsasaya lang siya buong araw sa mga sikat na club at gumagala-gala. Ngunit ang sitwasyon sa angkan ay lumalala sa bawat araw. Kung hindi gumaling si Lolo, sandali na lang bago bumagsak ang clan. Sa sandaling ito, ang batang babae na si Amelia na huling nakilala ni Justin ay nagmamadaling lumabas sa malapit na gusali. Tumakbo siya patungo kay Teresa at humihingal. Elder sister, balita ko may bagong doktor para kay Lolo. Nasaan siya? Tiningnan ni Teresa si Amelia nang may kawalang kasiyahan. Stupid kid, di ba pinona kitang kumain? Bakit ka kinakabahan? Si Amelia ay mukhang mali at may gustong sabihin. Pagkatapos ay lumingon siya kay Justin at nag-aalinlangan na nagtanong, hindi ba't ikaw ang lalaking huling dumating? Posible bang ikaw ang doktor? Hindi ako yan. Sinuri ko sana ang matanda kanina kung ako nga. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Nakita niyang medyo kawili-wili ang nakababatang kapatid na ito ni Teresa. Natarante si Amelia at nanlabo ang kanyang malalaking mata. Bumantong hininga si Teresa, alam kong nag-aalala ka kay Lolo, ngunit hindi ka dapat maubusan sa kalagitnaan ng iyong pagkain. Umalis na ang doktor para sa lab, makikilala mo ang tao sa tamang oras. Sabi ni Amelia na may pag-aalala, pupunta ako doon ngayon. Ako ang pinakamaalam sa mga kondisyon ni Lolo. Pagkatapos magsalita, bago pa siya mapigilan ni Teresa, tumakbo si Amelia patungo sa laboratorio. Talagang may tapat kang nakababatang kapatid na babae, nakangiting sabi ni Justin. Napuno ng pagmamahal ang mukha ni Teresa. Mas bata sa akin si Amelia ng mahigit 10 taon. Kung ikukumpara ko ang edad namin, para na rin siyang anak ko. Gusto ko siya ng sobra. Tumango si Justin na may ngiti sa katahimikan. Kahit sino ay mararamdaman ang nilalamang ito na magkaroon ng ganoong nakababatang kapatid na babae. Bagamat nakarating na si Justin sa sanatorium kamakailan, hindi niya binalak na manatili ng matagal. Bigla niyang naisip ang isa pang bagay na kailangan niyang harapin, kaya mabilis siyang nagpaalam kay Teresa. Si Jane ay may proteksyon ni Hanya, bilang karagdagan sa kanyang napakatalino na sarili. Hindi ganoon kadali para sa mga taong gustong gumawa ng pinsala sa angkan ng Dawson na saktan siya. Bagamat nag-aatubili si Teresa sa pag-alis ni Justin, hindi siya clingy na batang babae. Dahil alam niyang may gagawin siya kaya hindi siya makapag-stay para sa tanghalian, pinayagan siya nitong umalis. Si Justin ay natural na hindi papunta sa kanyang opisina. Sa mga araw na ito, habang papalapit ang Star of Yellow sa finals, sa pangkalahatan ay wala siyang dapat gawin bilang direktor, hindi pa banggitin ang katotohanan na ayaw niyang makulong sa isang opisina buong araw. Naalala ni Justin ang grupo ng mga bagong recruit para sa pagsasanay ng Dragon Group sa tabi ng dagat ng Stonegate. Bagamat naipasa niya ang responsibilidad sa pagtuturo sa Sea Eagles, hawak pa rin niya ang titulong punong tagapagturo. Ignoring the fact that he had took a hands-off approach, it wouldn't nice if he didn't ignore them completely. Pagkatapos ng kalahating oras na pagmamaneho, dumating si Justin sa kampo ng pagsasanay. Maaaring naipaalam na ni Martin Collins ang mga checkpoint. Hindi man lang tinanong si Justin nang pumasok siya. Direkta siyang nagmaneho patungo sa pinakaloob na base nang walang mga abala. Pagkababa niya ng sasakyan ay naglakad siya sa sementong daanan na kamakailan ay inayos patungo sa maliliit na gusali sa base. Pagdating niya kanina, simpleng tinutuluyan lang ang itinayo sa lugar na iyon. Malinaw na napabuti nila ang lugar. Mahigit 10 bahay na may iba't ibang laki ang naroon ngayon. Nang tingnang mabuti ni Justin, napansin niyang walang tao sa training camp, habang walang nagsasanay sa tabing dagat. Hindi niya maiwasang tingnan ang oras sa phone niya. Sa kanya napagtantong lunchtime na. Sa inaasahan, ilang hakbang pa lang ay mapansin na ni Moren ang kanyang paggalaw. Makikita si Moren na naglalakad palabas mula sa medyo mas malaking gusali. Nang mapansin niyang si Justin iyon, mabilis siyang sumugod at bahagyang yumuko sa kanya. Kamahalan, hindi ko akalain na darating ka sa sandaling ito. Paumanhin sa pagdating ng huli, nakangiting sabi ni Moran. Ikinaway ni Justin ang kanyang kamay. Tinatawag itong spot check. Nandito ako para suriin ang mga ginawa mo sa mga batang ito.
To be honest, sabi ni Moren bago iwinagayway ang kanyang kamay, hindi ko masyadong gusto ang gawaing ito sa simula. Ngunit medyo na-attach na ako dito ngayon. Kanina, nahirapan akong sanayin ang mga kasamahan ko, marahil dahil sanay na sila. Ngunit ang mga bagong recruit na ito ay nangangailangan lamang ng kaunting tip para mag-improve ng malaki, na nagbigay sa akin ng pakiramdam ng tagumpay. Ngumiti si Justin at sinabing, huwag magpabulag sa kasalukuyang sitwasyon. Alam mo pa rin na ang mga taong ito ay mga baguhan pa lamang. Ang iyong tunay na gawain ay hindi ang sanayin sila. Ang pagtaas ng antas ng kapangyarihan o ang iyong sarili at ang iyong mga kasamahan sa koponan ay ang susi. Siyempre, ito ay isa pang kwento kung magagawa mo silang kasing husay ng mga ordinaryong miyembro ng Sea Eagles. Nagmamadaling umiling si Moran. Your Majesty Pluto, please don't joke like that. It isn't possible within a few months' time. Ang kanilang foundation pa lang ay may napakalaking gap. Sa tingin ko, wala ni isa sa kanila ang makakaabot sa level ng Sea Eagles kahit na maglaan ako ng 5 taon ng oras ko sa kanila. Alam din ni Justin ang katotohanan ito. Hindi niya napigil ang matawa nang umiling si Moren sa sobrang takot. Mukhang napansin ni Moren na naloko siya. Napakamot siya ng ulo ngunit wala siyang magawa dahil si Justin ang master ng kanyang amo. Doon ba kumakain ang lahat ng miyembro? Itinuro ni Justin ang gusaling nilabasan ni Moran. Sumagot si Moren, masasabi mo. Ngunit, isa sa kanila ay hindi. Saglit na nag-alinlangan si Moren bago yumuko kay Justin para sabihing mahina, she's quite special. Balita ko anak siya ni General Collins, kaya hindi ko na siya masyadong pinigilan. Nag-training siya mag-isa sa practice room tuwing kumakain kami. Pinayuhan ko siya na huwag masyadong ipagpilitan ang sarili dahil ang pagsasanay sa ganitong paraan ay hindi magbubunga sa akin ang lahat ng mga miyembro, at hindi niya ako babalikan ng ganoong paraan. Kumain, hindi banggitin na siya ay anak na babae ni General Collins, kaya hindi ko na itinulak ang bagay na iyon at iniwan siya sa kanyang sariling mga aparato. Agad na napagtanto ni Justin kung sino ang tinutukoy ni Moran. Sino pa ba ito maliban kay Karina? Napakabaliw para sa babaeng iyon na sumali sa kampo ng Dragon Group Recruit. Pero ayaw pa niyang kumain ngayon. Dahil lang sa sinabi ni Justin na hindi niya matatanggap ang pagmamahal niya noon. Kailangan ba niyang pahirapan ang sarili niya ng ganoon? Agad na nagkaroon ng matinding sakit sa puso at galit si Justin. Nakakunot ang noo niyang tinanong, saang practice room siya naruroon? Napansin ni Moren ang pagbabago sa ekspresyon ni Justin. Mabilis niyang itinuro ang isang malapit na gusali. Ito ang practice room sa kanto. Doon siya palaging nagte-train tuwing tanghalian at break. Walang mang-iistorbo sa kanya dahil magre-request siya ng sparring session sa sino mang pupunta doon. Sa totoo lang, ang anak ni General Collins ay hindi masyadong nakakatakot sa kanyang ginagawa. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na anong pagsisikap ang gawin niya, ito ay isa pa rin sa pinakamahirap na tagumpay para sa kanila, ngunit ito ay itinuturing na pinakamahirap para sa kanila. Nangungunang sa Dragon Group Recruit. Lalong hindi nasisiyahan si Justin matapos makinig kay Moran. Alam na alam niya ang kakayahan ni Karina. Isa ng napakalaking himala na nagawa niyang sumali sa team na ito. Ngayon na siya ay naging isa sa mga pinakamahusay, makikita kung gaano kalaki ang pagsisikap na ginawa niya sa pagsasanay. Pinalis ni Justin si Moran at mag-isang naglakad papuntang practice room. Bago siya makarating doon, nakarinig siya ng mga kalabog mula sa silid. Ipinahiwatig ni Justin na ito ay tunog ng hilaw at walang pigil na kapangyarihan. Saglit na nag-alinlangan si Justin sa labas ng pinto bago ito itinulak at tumingin sa loob na masalimuot na tingin. Di ba sabi ko ayoko kumain? Sigaw ni Karina nang mabuksan ang pinto. Nakasuot ng puting martial arts uniform, nakatali ang buhok ni Karina, nakatayo sa gitna ng practice room na hinahampas ang mga kahoy na poste at mga punching bag. Pulang-pula ang mukha ni Karina nang tumingin sa gilid. Dahil sa pawis ay dumaikit sa mukha niya ang ilang itim niyang buhok. Humihingal siya ng husto, at ang isang nagliliyab na apoy ay maaaring makita sa kanyang mga mata, na puno ng determinasyon at resolusyon.
Sino ang nagsabi sa iyo na sa pamamagitan ng paglakaw sa pagkain, ikaw ay lalakas? Tanong ni Justin. Napatulala si Karina nang marinig niya ang boses na iyon, para siyang tinamaan ng kidlat. Nanigas ang katawan niya dahilan para mapahinto ang lahat ng galaw niya. Pagkaraan ng mahabang panahon, lumingon si Karina at tinitigan si Justin na unti-unting lumalapit. Nanginginig ang kanyang katawan habang hindi siya nakapagsalita. Sa wakas, nang malapit nang dumating si Justin sa harap ni Karina, tinitigan niya ang itim at mapanlinlang na mga mata nito. Ang kanilang mga titig ay puno ng komplikado, na nagdulot ng napakaraming di malilimutang alaala na lumabas. Dahil sa matinding ehersisyo, pataas-baba ang dibdib ni Karina. Ang babaeng basang-basa sa pawis ay parang pagod na leopardes, maganda ngunit nakakaawa. Sa wakas, hindi na kinaya ni Karina ang titig ni Justin. Ibinuka niya ang kanyang bibig para magtanong, bakit ka nandito? Dapat wala ka rito, alam mo ba? Si Justin ay nanatiling nakatayo sa katahimikan. Bago pa makapag-react si Karina, inilunsad ni Justin ang isang napakatumpak na suplex sa kanya, malakas na ibinagsak siya sa lupa, dahilan para mapaharap siya sa kisame. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.